Itapon mo ang basurang yan sa labas. Ngayon din. Sigaw ni Marcos habang nakaturo sa buntis na asawang si Maya sa mismong harap ng kabaong ng ama nito. Habang ang kabit na si Sofia ay nakasandal sa braso ni Marcos, pinapanood ang pagkadurog ng babaeng walang kalaban-laban. Ngunit hindi nila biyet. Sa lumang lata ng biskwit na yakap ni Maya, nakatago ang buong imperyong inaakala nilang kanila. Magagawa kaya ni Maya na bumangon mula sa abo ng pagtataksil? O habang buhay na lang siyang lulunurin ng kanilang kalupitan? Sino ang tunay na may-ari ng lahat? Walang puwang ang isang pulubi sa pamilyang Monteverde, Maya. Pirmahan mo ang annulment papers na ito bago pa man lubusang matakpan ng lupa ang kabaong ng tatay mo. Ang boses ni Marcos ay kasing lamig ng hanging umiihip sa sementeryo. Walang bahid ng awa, walang bakas ng pagmamahal na ipinangako niya sa harap ng altar 3 taon na ang nakalilipas. Sa gitna ng nagbabadyang ulan, ang bawat salita niya ay tila isang matalim na balisong na paulit-ulit na itinusok sa dibdib ni Maya. Dahan-dahang iniangat ni Maya ang kanyang paningin mula sa simpleng kabaong ng kanyang ama. Doon, sa harap ng lahat ng nakikiramay, nakatayo ang kanyang asawa, ang lalaking inakala niyang magiging sandigan niya sa gitna ng pangungulila. Ngunit hindi pakikiramay ang dala ni Marcos, kundi isang puting sobre na naglalaman ng katapusan ng kanilang pagsasama. Sa kabilang kamay ni Maya, mahigpit niyang yakap ang isang lumang lata ng biskwit, kupas na ang kulay at may mga bahid na ng kalawang. Ito ang huling bilin ng kanyang ama bago ito malagutan ng hininga, isang bagay na tila walang halaga sa paningin ng iba. Ngunit tila mas mabigat pa sa ginto para kay Maya sa mga sandaling iyon. Ang kanyang kabilang kamay naman ay dahan-dahang humaplos sa kanyang matambok na tiyan kung saan naroon ang 5 buwang gulang na bunga ng kanilang pagmamahalan o ng kanyang maling akala. Marcos, namamatay ang tatay ko. Ngayon mo ba talaga balak gawin ito? Ang tinig ni Maya ay nangangatog, hindi dahil sa ginaw, kundi dahil sa hapdi ng katotohanang sumasampal sa kanya. Buntis ako, Marcos, ang anak natin. Isang matunog na tawa ang kumawala sa mga labi ni Sofia, ang sekretarya ni Marcos na nakatayo sa likuran nito. Suot ang isang mamahaling itim na terno na tila mas angkop sa isang fashion show kaysa sa isang libing. Lumapit si Sofia at humilig sa braso ni Marcos. Ang kanyang mga mata ay puno ng pangungutya habang nakatingin sa namamagang mga mata ni Maya. Oh please, Maya, huwag mo nang gamitin ang batang iyan para magmakaawa. Sa tingin mo ba ay gusto ni Marcos na magkaroon ng tagapagmana mula sa isang babaeng amoy lupa ang pinagmulan? Look at you, you're pathetic. Kahit ang sarili mong ama, hindi mo man lang maibigyan ng disenteng libing kung hindi pa dahil sa pera ni Marcos. Hindi nakaimik si Maya. Ang bawat salita ni Sofia ay tila lason na dahan-dahang pumapatay sa kanyang natitirang dangal. Tumingin siya kay Marcos, naghahanap ng kahit katiting na pagtatanggol, ngunit tanging pandidiri lamang ang nakita niya sa mga mata nito. Inabot ni Marcos ang panulat kay Maya. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Ayoko nang pahabain pa ito. Pirmahan mo yan at bibigyan kita ng sapat na pera para makapagsimula ka ulit sa probinsya ninyo. Isama mo na rin ang basurang yan, sabay turo sa latang yakap-yakap ni Maya. Gaya ng tatay mo, wala na ring silbi ang latang iyan dito. Kasabay ng unang patak ng ulan mula sa madilim na langit, naramdaman ni Maya ang isang matinding kirot sa kanyang puson. Ngunit mas masakit ang pagguho ng kanyang mundo sa loob ng kanyang dibdib. Ang kanyang lalamunan ay parang nanunuyo at ang kanyang mga kamay ay tila nawawalan ng lakas. Ang latang yakap niya ay tila naging mas mabigat at sa isang pagkakataon, naramdaman niyang tila tumigil ang pagtibok ng kanyang puso. Nanginig ang kanyang mga daliri habang hinahawakan ng panulat. Ang bawat letra ng kanyang pangalan sa papel ay tila bakas ng dugo mula sa isang sugat na hindi na kailanman hihilom. Sa bawat kurit ng tinta
Unti-unting namamatay ang Maya na naniwala sa pag-ibig, ang Maya na nangarap ng masayang pamilya. Tapos na! Bulong ni Marcos habang mabilis na kinuha ang papel nang matapos si Maya. Hindi man lang siya tumingin sa asawa nang talikuran niya ito. Sofia, let's go! Baka mabasa pa ang leather seats ng kotse dahil sa ulan. Pinanood ni Maya ang paglayo ng dalawa. Ang kanilang mga yabag sa basang lupa ay tila bawat hakbang ng pagyurak sa kanyang pagkatao. Naiwan siyang mag-isa sa tapat ng bukas na hukay. Yakap ang lumang lata ng biskwit habang ang ulan ay nagsimulang bumuhos ng malakas, tila nakikiramay sa kanyang tahimik na pagtangis. Napatitig siya sa kabaong ng kanyang ama. Sa loob ng kanyang isipan, tila naririnig niya ang mga bulong ng mga taong nakapaligid, ang awa, ang pangungutya, ang hatol ng mundo sa isang babaeng iniwan sa gitna ng kawalan. Bakit sa dami ng tao sa mundo, ang kaisa-isang lalaking pinagkatiwalaan ko ang siyang kukuha sa huling piraso ng aking dangal? At ano nga ba ang misteryong nakatago sa loob ng latang ito na mas pinili ni tatay na ipamana sa akin kaysa sa anumang kayamanan? Habang ang putik ay unti-unting dumudumi sa kanyang lumang bestido, isang katanungan ang pilit na kumakatok sa kanyang nagdurugong puso. Hanggang kailan ako mananatiling alabok na tinatapakan nila? O darating ang araw na ang latang ito ang magsisilbing mitya ng kanilang pagbagsak? Ang bawat patak ng ulan na tumatagos sa butas-butas na bubong ng lumang bahay kubo ay tila mga luha ng kanyang ama na nakatingin sa kanya mula sa langit. Sa loob ng maliit na silid na amoy amag at luma, nakaupo si Maya sa sahig na kawayan, yakap ang kanyang mga binti, habang ang kabilang kamay ay hindi bumibitaw sa lata ng biskwit. Walang kuryente, walang pagkain, at tanging ang liwanag ng kidlat ang nagbibigay ng anino sa paligid. Ang bahay na ito, na dating puno ng amoy, ng nilulutong tinapa, at tawanan nila ng kanyang tatay, ngayon ay naging isang malamig na kabaong para sa kanyang mga pangarap. Naramdaman ni Maya ang pagkalam ng kanyang sikmura, isang paalala na hindi lamang siya ang nagugutom, kundi pati ang munting buhay na dinadala niya. Maya, anak, nandyan ka ba? Isang mahina at mapagmahal na tinig ang narinig mula sa labas, kasunod ng marahang pagtulak sa pinto na gumagawa ng mahabang ingay sa katahimikan. Pumasok si Nanay Saling, ang matandang kapitbahay na itinuring na siyang ina ni Maya mula pa noong bata siya. May dala siyang isang mangkok na may takip na platito kung saan nagmumula ang manipis na usok ng mainit na sabaw. Nanay Saling. Halos pabulong na tawag ni Maya, ang kanyang lalamunan ay tila may nakabara. Heto, uminom ka muna ng mainit na lugaw. Kanina pa kitang hinihintay na bumaba, pero mukhang hindi ka pa lumalabas simula nang dumating ka rito. Malambot na sabi ng matanda habang inilalapag ang pagkain sa harap ni Maya. Huwag mong pabayaan ang sarili mo, anak. Isipin mo ang apo ko na dinadala mo. Kinuha ni Maya ang kutsara nang nanginginig ang kamay. Salamat po, Nay. Nahihiya po ako sa inyo. Wala na po akong ibang matuluyan. Si Marcos, kinuha na niya ang lahat. Huminga ng malalim si Nanay Saling at hinaplos ang likod ni Maya. Huwag mo munang isipin ang masamang taong iyon. Dito ka muna. Kahit mahirap lang tayo, hindi kita hahayaang magutom. Ngunit ang sandali ng kapayapaan ay biglang naputol ng marinig ang sunod-sunod at malalakas na hampas sa pintuan sa ibaba. Ang bawat kalabog ay tila yanig ng lindol na nagpatalon sa puso ni Maya. Isang grupo ng mga kalalakihan na may magaspang na boses ang sumisigaw sa labas, tinatawag ang kanyang pangalan. Maya Monteverde, lumabas ka riyan. Alam naming nandyan ka. Nataranta si Maya. Sumunod siya kay Nanay Saling na sumilip sa bintana. Tatlong lalaking mukhang mga tauhan ng isang pautangan ang nakatayo sa ilalim ng ulan. Ano pong kailangan ninyo? Sigaw ni Nanay Saling mula sa itaas. Ang asawa niya si Marcos,
May iniwan na utang sa amin bago sila maghiwalay. Pinirmahan ni Maya ang mga papeles na ito bilang garantor. Ngayong wala na si Marcus, siya ang dapat magbayad. Sigaw ng isa sa mga lalaki habang iwinawagayway ang isang pirasong papel. Napatakip ng bibig si Maya. Naalala niya ang mga gabing pinapipirma siya ni Marcus sa mga business documents na hindi niya lubos na nauunawaan dahil sa tiwala niya rito. Ginamit siya ni Marcus para kumuha ng mga utang na hindi naman sa kanya. Ang tuso at walang pusong lalaki, kahit nasa malayo na, ay patuloy pa ring humahakab sa kanyang huling hininga. Ang isa sa mga lalaki ay puwersahang itinulak ang pinto sa ibaba hanggang sa ito ay masira. Narinig ni Maya ang pagbagsak ng mga gamit sa silong, ang lumang silya ng kanyang tatay, ang mga paso ng halaman na maingat na inalagaan. Napayakap siya nang mahigpit sa lata ng biskwit, tila ito na lamang ang tanging proteksyon niya laban sa malupit na mundo. "Wala kaming pera. Parang awa niyo na. Paalisin niyo kami," pakiusap ni Nanay Saling habang humaharang sa hagdan. "Kung walang pera, kukunin namin ang anumang mahalaga rito." Ang mga yabag ng kanilang mabibigat na bota sa hagdan ng kawayan ay tila bawat tibok ng kaba sa dibdib ni Maya. Nang makaakyat ang mga lalaki, hinalughog nila ang maliit na silid. Isa sa kanila ang nakakita sa isang lumang litrato sa ibabaw ng munting altar. Ang litrato ng kasal ni Maya at Marcus. Walang awang kinuha ito ng lalaki at binitawan sa sahig dahilan upang mabasag ang salamin nito at mapunit ang papel. "Wala ring kwenta ang mga gamit dito. Mukhang mas mahirap pa kayo sa daga." Mura ng lalaki. Lumapit siya kay Maya at pilit na inaagaw ang latang yakap-yakap niya. "Ano ba ito? Ginto? Ibigay mo sa akin iyan." "Huwag! Pakiusap. Huwag po. Wala itong laman. Alaala lang ito ng tatay ko." Sigaw ni Maya. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa lata hanggang sa masugatan ang kanyang mga daliri. Matapos ang ilang sandali ng kaguluhan, umalis din ang mga lalaki na may dalang mga pagbabanta na babalik sila sa susunod na linggo. Naiwan ang silid na mas magulo pa sa dati. Lumapit si Maya sa basag na litrato ng kanyang kasal. Tiningnan niya ang mukha ni Marcus sa litrato. Ang ngiting dati ay nagbibigay sa kanya ng ligaya. Ngayon ay tila isang demonyong tumatawa sa kanyang paghihirap. Maingat niyang kinuha ang napunit na bahagi ng litrato at pinanood ang ulan na dahan-dahang binabasa ang mukha ng lalaking nanakit sa kanya. Bakit kailangang maging ganito kalupit ang tadhana? Bakit kahit ang alaala ng aking ama ay nais nilang dungisan? Sa gitna ng kanyang pag-iyak, hindi napansin ni Maya na sa ilalim ng madilim na puno ng kawayan, sa labas ng kanilang bakod, may isang anino ng lalaki na nakatayo. Nakasuot ito ng itim na Amerikana at may hawak na payong. Tahimik na nakatingin sa dampa ni Maya, ang kanyang mga mata ay hindi mababanaag sa dilim. Ngunit ang kanyang presensya ay nagdadala ng isang kakaibang bigat sa hangin. Sino ang lalaking yon na kanina pa nakamasid sa kanyang paghihirap? Isa ba siyang bagong kaaway na ipinadala ni Marcus? O isang estrangherong may dalang ibang pakay sa kanyang buhay? Sa sandaling iyon, ang lata ng biskwit sa tabi ni Maya ay tila naglabas ng isang mahinang tunog. Isang bagay sa loob nito ang gumalaw ng madiinan niya. Tila isang sikretong naghihintay na mabuksan sa gitna ng kadiliman. Ang bawat katok sa pintuan sa gitna ng malakas na ulan ay tila isang hatol ng kamatayan para kay Maya. Akala niya ay bumalik ang mga lalaking naningil ng utang ni Marcus, handang kunin ang huling piraso ng kanyang pagkatao. Ngunit nang dahan-dahang bumukas ang pinto, hindi ang mga bastos na mukha ng mga kolektor ang bumungad sa kanya, kundi ang isang lalaking may tindig na kagalang-galang at mga matang puno ng kapayapaan sa gitna ng bagyo. "Sino po sila? Wala na po kaming pera. Pakiusap. Umalis na kayo." Nanginginig na sabi ni Maya, habang pilit na itinatago ang lata ng biskwit sa likod ng kanyang mga lumang unan.
Ang lalaki ay pumasok sa loob, isinara ang kanyang itim na payong at dahan-dahang ibinaba ang kanyang Amerikana. Hindi ako narito para maningil, Maya. Ako si Gabriel Valderrama, ang abogado at matalik na kaibigan ng iyong ama. Tila tumigil ang pag-inog ng mundo para kay Maya. Ang pangalang Gabriel ay madalas niyang marinig sa kanyang tatay noong nabubuhay pa ito. Isang taong pinagkakatiwalaan ng matanda sa lahat ng bagay. Ngunit bago pa man sila makapag-usap ng masinsinan, narinig muli ang sigaw ng mga lalaki sa labas ng bakod. Nagbabantang susunugin ang bahay kung hindi lalabas si Maya. Nang walang pasabi, lumabas si Gabriel. Kitang-kita ni Maya mula sa siwang ng bintana kung paano tumayo ang abogado sa harap ng tatlong malalaking lalaki. Hindi siya sumisigaw, hindi siya nakikipag-away, ngunit ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay may bigat ng awtoridad. Ang ginagawa ninyo ay harassment at trespassing. Kung hindi kayo aalis sa lupang ito sa loob ng 3 minuto, titiyakin ko na ang susunod ninyong kakausapin ay ang mga pulis at ang susunod ninyong tutulugan ay ang likod ng rehas. Ang malamig na boses ni Gabriel ay sapat na upang mapatahimik ang mga sumisigaw. Nang makita ng mga lalaki ang kalidad ng kanyang pananalita at ang sasakyang nakaparada sa di kalayuan, mabilis silang nagpulasan at sumakay sa kanilang mga motor. Tila mga asong bahag ang buntot. Bumalik si Gabriel sa loob ng dampa. Sa halip na magtanong tungkol sa mga dokumento o legal na usapin, napansin niya ang sirang paa ng maliit na hapagkainan na winasak ng mga kolektor kanina. Tahimik siyang lumuhod, kinuha ang isang piraso ng tali at isang pako, at maingat na inayos ang mesa hanggang sa muli itong tumayo ng matuwid. Ang simpleng pagkilos na ito, ang pag-aayos ng isang bagay na sira sa gitna ng kaguluhan, ay nagpadaloy ng luha sa mga mata ni Maya. Sa loob ng mahabang panahon, ngayon lang uli may isang lalaking nag-ayos ng buhay niya sa halip na sirain ito. Salamat po, Attorney Gabriel, bulong ni Maya habang inilalapag ang isang basong tubig sa naayos na mesa. Narito ako dahil sa huling bili ng iyong tatay, Maya. Simula ni Gabriel habang inilalabas ang isang medyo madilaw na sobre mula sa kanyang bag. Iniwan niya ito sa akin 1 linggo bago siya pumanaw. Sabi niya, ibigay ko lang ito sa iyo kapag naramdaman mo nang ikaw ay nasa dulo na ng iyong lakas. Nanginginig ang mga daliri ni Maya nang kunin niya ang sobre. Ang sulat kamay ng kanyang ama sa labas, ang bawat kurit ng tinta, ay tila isang yakap mula sa kabilang buhay. Binasa niya ang bawat salita ng tahimik. Ang boses ng kanyang tatay ay tila bumubulong sa kanyang pandinig. Humihingi ng tawad dahil hindi niya nasabi ang katotohanan ng mas maaga tungkol sa kayamanang sadyang itinago para sa kaligtasan ni Maya. Alam ni tatay ang tungkol kay Marcos? Tanong ni Maya, ang kanyang tinig ay puno ng pait. Alam niyang lolokohin lang ako ng taong yon? Hindi siya sigurado, ngunit natuto siyang mag-ingat, sagot ni Gabriel. Alam ng iyong ama ang kasakiman ng pamilyang Monteverde. Ang pagpapakasal mo kay Marcos ay isang bagay na hindi niya mapigilan dahil sa pagmamahal mo, kaya ang tanging nagawa niya ay siguraduhin na mayroon kang sandata kapag dumating ang araw na tatalikuran ka nila. Huminga ng malalim si Gabriel at tumitig ng diretso sa mga mata ni Maya. Hindi ka lang isang biktima rito, Maya. Ang bawat sipa, bawat mura, at bawat pagpapahiya na natanggap mo mula kay Marcos at sa kanyang ina. Titiyakin nating may katapat na kabayaran ang lahat ng yon. Ngunit kailangan kong malaman, handa ka na bang lumaban? Napatitig si Maya sa lata ng biskwit na nasa kanyang tabi. Ang lahat ng hirap na dinanas niya, ang pagtulog sa malamig na sahig, ang pagkalam ng sikmura, at ang pagkadurog ng kanyang puso sa harap ng kabaong ng kanyang ama, ay tila nag-ipon-ipon at naging isang malakas na apoy sa kanyang dibdib. Isang misteryo pa rin sa kanya kung paano namatay ang kanyang ama ng ganoon kabilis. May kinalaman ba ang pamilya ni Marcos sa biglaang paghina ng katawan ng matanda?
Bakit tila minadali ang lahat noong mga huling araw nito? Ang mga katanungang ito ay tila mga tinik na nakabaon sa kanyang isipan, naghihintay ng kasagutan. Dahan-dahang kinuha ni Maya ang isang maliit at kalawanging susi na nakatago sa loob ng kanyang medalyon. Isang susing ibinigay ng kanyang ama noong siya ay bata pa, na ang sabi ay para sa pinakamahalagang kayamanan ng kanilang pamilya. Itinapat niya ang susi sa butas ng lumang lata ng biskwit habang nakamasid si Gabriel. Sa loob ng latang ito, Attorney Gabriel, narito ang lahat ng sinabi ni tatay. Sabi ni Maya, ang kanyang boses ay hindi na nanginginig, kundi puno na ng determinasyon. Kung ito ang magiging susi upang mabigyan ko ng dangal ang anak ko at ang alaala ng aking ama, bubuksan ko ito ngayon din. Nang ilapat ni Maya ang susi at marinig ang marahang tunog ng pag-ikot ng mekanismo sa loob ng lata, tila huminto ang pagpatak ng ulan sa labas. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na nagbabadya ng isang bagong yugto. Isang yugto kung saan ang alabok ay hindi natatapakan, kundi magiging isang bagyong lalamon sa mga taong nangapi sa kanya. Ano nga ba ang tunay na nakatago sa loob ng latang yon na kayang magpabagsak sa isang imperyong kasing laki ng sa mga Monteverde? Patan, ang bawat paghinga ni Maya ay tila bumabara sa kanyang lalamunan habang dahan-dahang iniangat ang takip ng lumang lata ng biskwit. Inasahan niyang makakita ng mga alahas, ginto o baka mga lumang barya na naipon ng kanyang ama sa loob ng mahabang panahon. Ngunit ang bumungad sa kanya ay mga tumpok ng papel, mga dokumentong nanilaw na sa paglipas ng panahon, may mga selyo ng gobyerno at mga pirma na tila pamilyar sa kanyang paningin. Kinuha ni Gabriel ang isang makapal na folder mula sa loob. Habang binabasa ng abogado ang bawat pahina, ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang kanyang pagkakahawak sa papel ay humigpit. Isang mahabang katahimikan ang namayani sa loob ng dampa. Tanging ang tunog ng ulan sa labas ang nagbibigay ng ingay sa paligid. Attorney Gabriel, ano po ang mga yan? Wala bang halaga ang mga papel na yan? Tanong ni Maya. Ang kanyang tinig ay puno ng kaba. Inangat ni Gabriel ang kanyang tingin. Ang kanyang mukha ay seryoso at bakas, ang labis na pagkagulat. Maya, hindi ito basta-bastang mga papel. Ito ang katibayan ng pagmamay-ari ng 51% ng kabuuang stocks ng Monteverde Group of Companies. Tila nawalan ng lakas ang mga binti ni Maya, kaya napaupo siya sa sahig. Ano pong ibig ninyong sabihin? Ang kumpanya ni na Marcos? Ang kumpanyang ipinagmamalaki nilang sa kanila? Tumango si Gabriel habang itinuturo ang isang dokumentong may pirma ng ama ni Maya at ng yumaong lolo ni Marcos. Noong bago pa lamang ang kumpanya, muntik na itong mabangkarote. Ang tatay mo, si Mang Tomas, ang nagligtas sa kanila. Ipinahiram niya ang lahat ng kanyang ipon at ang lupang minana niya para isalba ang imperyo ng mga Monteverde. Bilang kapalit, binigyan siya ng kontrol sa malaking bahagi ng kumpanya, ngunit pinili ng tatay mo na manatiling silent partner dahil ayaw niya ng gulo at gusto lang niyang mamuhay ng simple kasama ka. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Maya habang ang mga luha ay muling nagsimulang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Ang irony ng sitwasyon ay tila isang malupit na biro ng tadhana. Sa loob ng 3 taon, itinuring siyang basura ng pamilya Monteverde. Pinaglingkuran niya sila na parang isang katulong, tiniis ang lahat ng pang-aalipusta ni Doña Esmeralda at tinanggap ang bawat pananakit ni Marcos dahil akala niya ay utang niya sa kanila ang marangyang buhay na ibinibigay nila. Ngunit ang totoo, siya ang may-ari ng bawat pader ng kanilang mansyon. Siya ang may-ari ng bawat sasakyang minamaneho nila. Ang bawat sentimo na ginagastos ni Sofia para sa kanyang mga mamahaling gamit ay galing sa pawis at sakripisyo ng ama ni Maya. Ibig sabihin, pinalayas nila ako sa kumpanyang ako ang may-ari? Bulong ni Maya, ang kanyang boses
ay nanginginig sa galit. Hinayaan ni tatay na maghirap kami rito habang sila ay nagpapakasasa sa pera namin. Hinawakan ni Gabriel ang kamay ni Maya upang pakalmahin ito. Ginawa yon ni Mang Tomas para protektahan ka, Maya. Alam niyang kapag nalaman ni na Marcos ang tungkol dito noong hindi ka pa handa, baka mas lalo ka nilang saktan o baka mawala ang mga dokumentong ito. Hinihintay niya ang tamang panahon. Ang panahon kung kailan wala ka ng ibang mapagpipilian kundi ang tumayo sa sarili mong mga paa. Tumingin si Maya sa mga dokumento. Nakita niya ang isang maliit na sulat na nakasingit sa mga stocks. Ito ay sulat ng kanyang ama para sa kanya. Doon ay ipinaliwanag ng matanda ang lahat. Ang kanyang takot, ang kanyang pag-asa, at ang kanyang hiling na gamitin ni Maya ang kapangyarihang ito hindi para sa paghihiganti, kundi para sa katarungan. Maya, hindi ito magiging madali, babala ni Gabriel. Ang pamilya Monteverde, lalo na si Doña Esmeralda, ay gagawin ang lahat para itanggi ito. Maaring may mga dokumento rin silang pineke para palabasin na wala ng halaga ang mga ito. Kailangan nating maging matalino. Kailangan nating magplano. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, biglang tumunog ang lumang cellphone ni Maya na nakapatong sa mesa. Ang pangalan ni Marcos ang rumehistro sa screen. Sa loob ng ilang segundo, nag-alinlangan si Maya, ngunit sa huli ay sinagot niya ito habang nakatingin ng diretso kay Gabriel. Hello, Maya. Ang boses ni Marcos sa kabilang linya ay puno pa rin ng kayabangan at kawalang-galang. Nabalitaan ko na nanggulo raw ang mga kolektor sa dampa mo. Huwag mo akong sisisihin, pinirmahan mo ang mga yon. Ngayon, tumatawag ako dahil kailangan ko ang pirma mo para sa pagbebenta ng lupang kinatatayuan ng bahay ng tatay mo. Isang pirma lang at babayaran ko ang lahat ng utang mo sa mga lalaking yon. Huwag kang maging matigas ang ulo, wala ka ng kahit ano. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Maya. Hinawakan niya ng mahigpit ang dokumento ng 51% stocks sa kanyang kabilang kamay. Naramdaman niya ang isang kakaibang lakas na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Isang lakas na hindi niya naramdaman kailanman sa loob ng 3 taon ng pagiging sunod-sunuran. Marcos! Ang boses ni Maya ay kalmado, ngunit may talim na tila kayang humiwa ng bakal. Ang akala mo lang ay wala na akong kahit ano. Pero mag-ingat ka sa mga sinasabi mo dahil baka bukas, paggising mo, kahit ang hiningang ginagamit mo para insultuhin ako ay pagmamay-ari ko na rin. Anong pinagsasabi mo, Maya? Nababaliw ka na ba dahil sa gutom? Sigaw ni Marcos sa kabilang linya, ngunit bakas sa kanyang tinig ang isang bahid ng pagkalito. Abanggan mo na lang, Marcos. Abangan mo ang muling pagbangon ng taong itinapon mo sa putikan. Huling sabi ni Maya bago niya pinatay ang tawag nang walang pag-aalinlangan. Tumingin siya kay Gabriel. Attorney, simulan na natin ang plano. Gusto kong makita kung paano mawawala ang lahat sa kanila, gaya ng ginawa nila sa amin ni tatay. Ngunit sa kabila ng kanyang determinasyon, isang katanungan ang pilit na gumugulo sa isipan ni Maya. Paano niya mapoprotektahan ang kanyang sarili at ang kanyang dinadalang anak mula sa kamay ni Doña Esmeralda na alam niyang hindi titigil hanggat hindi siya nakikitang tuluyang lugmok o wala ng buhay? Habang tinitingnan ni Gabriel ang mga papeles, napansin niya ang isang piraso ng dokumento na tila sadyang itinago sa pinakailalim ng lata. Isang dokumentong may kinalaman sa isang malaking transaksyon sa ibang bansa na ginamit ang pangalan ni Maya nang hindi niya nalalaman. Maya, may mas malalim pa silang ginawa sa'yo, bulong ni Gabriel. Habang binabasa ang bagong tuklas na papel, hindi lang nila kinuha ang yaman mo, ginawa ka nilang pain sa isang krimen na maari mong ikabilanggo. Aktyo! Sa loob ng marangyang Monteverde Mansion, ang bawat huni ng orasan ay tila isang babala sa mga kasambahay na kumikilos ng tahimik at maingat, takot sa anumang pagkamali. Sa gitna ng malawak na sala,
na pinalamutian ng mamahaling kristal at kantigo, nakaupo si Doña Esmeralda, ang matriarch ng pamilya Monteverde, sa isang upuang may palamuting ginto. Ang kanyang mga mata ay matatalim at ang kanyang bawat paggalaw ay tila nagpapakita ng kanyang walang hanggang awtoridad. Ang mga bulaklak na ito ay kulang sa sariwang-sariwang hitsura. Iyan ba ang kalidad na inaasahan ko mula sa inyo? Ang kanyang matinis na boses ay pumailan lang sa buong sala dahilan upang mapayuko ang mga kasambahay na abala sa pag-aayos. At ikaw, Marcos, bakit hindi mo pa rin inaasikaso ang pag-alis ng pangalan ng babaeng iyon sa ating mga dokumento? Ano ba ang mangyayari kung malaman ng publiko na may asawa ka pang isang hamak na probinsyana? Nakatayo si Marcos sa harap ng kanyang ina. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko, tila isang bata na sinasaway. Ina, ginagawa ko na po ang lahat, pero matigas ang ulo ni Maya. May kasama na siyang abogado at ayaw niyang pirmahan ang pagbebenta ng lupain ng kanyang ama. Abogado? Kumunot ang noo ni Doña Esmeralda. Ang kanyang mga mata ay nanliit sa pagdududa. Sino ang abogado? Hindi ba't halos wala nang makain ang pamilya ng amang yon? Biglang nagdilim ang kanyang mukha. Maliban na lang kung alam na niya ang tungkol sa mga stock. Agad na tumayo si Doña Esmeralda. Ang kanyang matandang katawan ay tila nagkaroon ng biglaang lakas. Naglakad siya patungo sa isang lumang cabinet na nasa dulo ng silid kung saan nakatago ang isang maliit na kahon. Hindi ito maaaring mangyari. Matagal na nating sinunog ang mga papeles na yon. Ang kanyang tinig ay puno ng nerbiyos. Sinabi ko na kay Marcos na sirain ang lahat ng ebidensya ng koneksyon ng amang yon sa atin. Napansin ni Marcos ang pagbabago sa kanyang ina. Anong sinasabi niyo, Ina? Anong mga papeles? Isang masamang nasangiti ang sumilay sa mga labi ni Doña Esmeralda. Huwag kang magkunwari, Marcos. Alam mong pinapirmahan ko ang iyong ama sa mga dokumento ng paglilipat ng stocks kay Mang Tomas. Nandoon ang kanyang pirma. Akala ko ay natapos na natin ang lahat nang sunugin natin ang mga kopya at itago ang mga orihinal. Kung may nalalaman si Maya, delikado ito. Kinabukasan, habang ang araw ay sumisikat at nagbibigay ng liwanag sa syudad, isang itim na sasakyan ang tahimik na nakaparada sa di kalayuan mula sa mansyon ng mga Monteverde. Sa loob ng sasakyan, nakatingin si Maya sa malaking gate na dati niyang binubuksan at isinasara, sa mga hardin na araw-araw niyang nililinis at sa mga bintanang dati niyang pinupunasan. Sa bawat sulok ng mansyon, may bakas ng kanyang paghihirap, ng kanyang pagdurusa. Nakita mo na kung gaano sila kalupit, Maya? Tanong ni Gabriel habang nakatingin din sa mansyon. Hindi lang nila kinuha ang yaman ng ama mo, kundi ginawa ka rin nilang target para sa kanilang mga masasamang gawain. Ang transaksyon na nakita ko sa lata ay isang multi-million-dollar money laundering scheme na ginamit ang pangalan mo bilang front. Kapag nabuking iyon, ikaw ang unang hahabulin. Biglang nahagip ng paningin ni Maya si Doña Esmeralda. Nakita niya ang matanda na papalabas ng mansyon. May hawak na isang itim na bag at mabilis na sumakay sa isang kotse. Sa tabi niya, isang kasambahay ang nagmamadaling kumuha ng isang malaking basurahan sa labas. Nakita ni Maya na may itinapon ang kasambahay sa basurahan, isang bagay na pamilyar sa kanya. Manong, pakiusap, bilisan niyo ang pagmamaneho. Utos ni Maya sa driver. Nang makalapit sila sa basurahan, bumaba si Maya at dali-daling kinalkal ang loob. Sa ilalim ng mga balat ng prutas at lumang dyaryo, nakita niya ang isang manipis na tela, ang panyo na kanyang tinahi at binurdahan para sa kaarawan ni Doña Esmeralda. Sa gitna ng panyo, may maliliit na rosas at ang pangalan ng matanda na kanyang maingat na inukit sa tela. Isang regalo na galing sa puso, itinapon na parang basura. Isang matalim na hapdi ang naramdaman ni Maya. Hindi ito dahil sa sugat sa kanyang kamay, kundi sa katotohanang kahit ang pinakamaliit na gawa ng pagmamahal niya ay itinapon lamang na walang pagpapahalaga.
Biglang tumunog ang kanyang cellphone, isang unknown number. Nang sagutin niya, ang matinis na boses ni Doña Esmeralda ang umalingaw-ngaw sa kabilang linya. Maya, nandyan ka pa ba? Akala ko ay nasa kangkungan ka na at nagpapakasasa sa pagiging pulubi. Narinig kong naghahanap ka raw ng mga papel. Sabihin mo sa akin nasaan mo nakuha ang mga yon. Huwag kang magkunwari. Alam kong alam mo ang tinutukoy ko. Ang tinig ni Doña Esmeralda ay puno ng pagbabanta, ngunit may bahid din ng takot. Ang akala nyo lang, Doña Esmeralda, ay itinapon nyo ako sa basurahan. Kalmado ngunit matapang na sagot ni Maya. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa basurang pinaglabasan ng panyong binordahan niya. Ngunit ang hindi nyo alam, ang basurahang iyan ang magiging simula ng aking pagbangon. At ang mga papel na sinasabi nyo, hindi ko kailangan hanapin. Nakaipit na ang mga yan sa lata ng biskwit na minsan nyo nang hinamak. Isang saglit na katahimikan ang namayani sa kabilang linya pagkatapos ay isang malakas na sigaw. Ano? Nasa iyo ang mga yon. Ikaw na walang kwentang babae. Hindi ka pwedeng magkaroon ng ganoong klaseng kayamanan. Sa amin yan, kami ang mga Monteverde. Tama kayo, Donya. Kayo ang mga Monteverde. Sagot ni Maya. Ang kanyang boses ay tila yelo sa lamig. At ako si Maya Valderrama, ang tunay na may-ari ng lahat ng inaangkin nyo. Hindi ito matatapos dito, Maya. Titiyakin kong hindi ka na makakatapak sa anumang pagmamay-ari ko. At ang latang iyan, pati ang bata mo, susunugin ko silang lahat. Ang boses ni Doña Esmeralda ay halos humiwalay na sa galit at takot. Ang kanyang huling mga salita ay tila sumpa. Nang matapos ang tawag, inabot ni Maya ang panyong tinapon ni Doña Esmeralda. Hindi na siya umiiyak. Sa halip isang apoy ang nagliyab sa kanyang mga mata, ang apoy ng determinasyon. Alam niya na ang laban ay hindi lamang tungkol sa pera o kapangyarihan. Ito ay tungkol sa pag-aangkin muli ng kanyang dangal, ng kanyang pagkatao, at ng kaligtasan ng kanyang anak mula sa isang pamilyang handang gumawa ng anumang kasamaan. Ngunit ang banta ni Doña Esmeralda ay hindi lamang salita. Sa isang madilim na sulok ng mansyon, may nagaganap na pagpaplano. Hanapin niyo ang babaeng iyan at ang latang iyan. Utos ni Doña Esmeralda sa kanyang mga tauhan. Ang kanyang mga mata ay nagnininga sa galit. Huwag na kayong mag-atubili. Dalhin niyo sa akin ang latang iyan at siguraduhin niyo na walang matitirang bakas ni Maya. Ang hangin sa probinsya na dati nagdadala ng amoy ng sariwang lupa at damo, ngayon ay may kasamang kakaibang lamig at banta. Makapal ang ulap na nagkukumot sa kalangitan, tila sumasalamin sa nagbabadyang panganib. Sa loob ng dampa ni Maya, tahimik silang dalawa ni Gabriel, nag-aayos ng mga dokumento, nagpaplano. Bawat papel na hawak nila ay tila sandatang pumuputol sa bawat ilusyon ng mga Monteverde. Bigla, narinig nila ang mabilis na yabag ng maraming paa at ang pagtahol ng mga aso sa labas. Dumating na ang mga tauhan ni Doña Esmeralda. Mas maaga kaysa sa inaasahan nila. Maya, kailangan nating umalis dito ngayon din. Mabilis na sabi ni Gabriel. Inilagay ang mga dokumento sa isang malaking sobre at mahigpit na hinawakan ang braso ng babae. Nahanap na nila tayo. Tumango si Maya. Ang kanyang mukha ay putlang-putla, ngunit hindi nakikitaan ng pag-aatubili. Dinala nila ang lata ng biskwit at maingat na tumakas sa likod ng bahay patungo sa masukal na bahagi ng kanilang bakuran na humahantong sa isang lumang bodega ng palay na inabandona na ng maraming taon. Nang makarating sila sa loob ng madilim at maalikabok na bodega, ang ulan ay nagsimulang bumagsak ng malakas, lumilikha ng nakakabinging iingay sa yerong bubong. Nagsisilbing panakip sa kanilang mga paghinga. Ang hangin na pumapasok mula sa mga butas ng pader ay nagpapanginig kay Maya. Lalo na at basang-basa ang kanyang manipis na damit. Ayos ka lang ba? Tanong ni Gabriel, ang kanyang boses ay mahina.
Puno ng pag-aalala, hinubad niya ang kanyang Amerikana at ibinalot ito sa mga balikat ni Maya. Ang init na nagmumula rito ay tila isang yakap na nagbigay ng panandaliang kapanatagan sa nangangatog na katawan ng babae. "Salamat, Attorney Gabriel," bulong ni Maya. Pilit nang ngumingiti, kahit nanginginig ang kanyang mga labi. "Huwag mong intindihin ako. Ang importante, ligtas ang mga papeles at ang anak ko." Naupo sila sa ibabaw ng mga lumang sako ng palay. Habang pinapanood nila ang ulan mula sa maliit na siwang, nagkaroon ng pagkakataon si Maya na pagmasdan ang lalaking nagliligtas sa kanya. Sa kabila ng panganib, ang mukha ni Gabriel ay kalmado. Ngunit napansin niya ang isang mahabang peklat na sumisilip sa ibabang bahagi ng leeg ni Gabriel hanggang sa kanyang balikat. "Attorney Gabriel, bakit mo ginagawa ito, banda na babandi?" Tanong ni Maya, hindi mapigilang hindi mapatitig sa peklat. "Maaari mo namang iwan ang mga ito at umiwas sa gulo. Wala kang utang na loob sa akin o sa pamilya ko na sapat para isugal mo ang buhay mo." Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Gabriel. Tumingin siya sa malayo. Ang kanyang mga mata ay nagpapaalala ng isang madilim na nakaraan. "May mga utang na loob na hindi nasusukat ng pera, Maya. Ang tatay mo, binigyan niya ako ng pagkakataong mabuhay." Huminga ng malalim si Gabriel bago nagpatuloy. "Bago ako naging abogado, isa akong simpleng estudyante na nasangkot sa isang malaking gulo sa eskwelahan. Inakusahan ako ng isang krimen na hindi ko ginawa. Ang peklat na ito," itinuro niya ang kanyang leeg. "Ito ang alaala ng gabing halos patayin ako ng mga taong gustong sirain ang buhay ko. Ang tatay mo, si Mang Tomas, ang nakakita sa akin sa gilid ng kalsada, dugo ang duguan. Siya ang nagdala sa akin sa ospital. Siya ang nagbayad ng pagpapagamot ko at siya ang nagbigay sa akin ng tapang para lumaban at mag-aral uli." Tumulo ang luha sa mga mata ni Maya habang pinakikinggan ang kwento. Ang kanyang ama, na kinukutya ni Marcos na walang kwenta, ay naging bayani pala sa buhay ng ibang tao. "Kaya pala ganoon ang pagtitiwala niya sa'yo," bulong niya. "Nangako ako sa kanya." Patuloy ni Gabriel, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. "Nangako ako na kapag dumating ang araw na ikaw ang mangailangan ng tulong, ako ang magiging kalasag mo at hindi ko sisirain ang pangakong yon." Ang katahimikan sa loob ng bodega ay naging mas makahulugan. Ang pagbabahagi ng kwento ay tila nagpatibay sa tiwala at samahan nila. Sa gitna ng panganib at takot, nararamdaman ni Maya ang isang kakaibang init sa kanyang puso. Isang pakiramdam na may taong totoo. May taong hindi siya iiwan kahit na gumuho man ang mundo. Ngunit ang kanilang panandaliang katahimikan ay nagambala. Biglang napakapit si Maya sa kanyang tiyan. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng labis na sakit. Namilipit siya sa sakit habang humihigpit ang hawak sa lata ng biskwit at sa kamay ni Gabriel. "Maya, anong nangyayari?" Natatarantang tanong ni Gabriel. Ang pagiging kalmado niya ay napalitan ng labis na pag-aalala. Ang tiyan ko, ang sakit." Umiiyak na sagot ni Maya. Ang sakit ay parang mga kutsilyong humihiwa sa kanyang sinapupunan. Tiningnan niya ang kanyang mga binti at may nakitang likido na dumadaloy sa kanyang damit. "At mo, puputok na yata ang panubigan ko. Ang anak ko, ang anak ko." Sa labas ng bodega, mas lumakas ang mga boses ng mga tauhan ni Doña Esmeralda na papalapit na sa kanilang pinagtataguan. Narinig nila ang kaluskos ng mga basag na bote at ang mga salitang nagbabanta. Ang ulan ay hindi nagawang pagtakpan ang nalalapit na panganib. Sa kabilang banda, si Maya ay nakikipaglaban hindi lamang para sa kanyang kaligtasan, kundi para sa kaligtasan ng munting buhay na nasa kanyang sinapupunan. Kailangan na niyang manganak at wala silang doktor, wala silang gamot, at wala silang ibang matatakbuhan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang karera laban sa oras. Paano niya mapoprotektahan ang kanyang anak
habang ang mga kaaway nila ay nasa labas lamang ng pinto, handang kunin ang kanilang buhay. Ang hangin sa loob ng inabandonang bodega ay tila tumigil sa pag-ikot habang ang bawat ungol ni Maya ay napapalitan ng impit na sigaw. Ang sakit sa kanyang puson ay hindi na mailarawan ng salita. Isang pinaghalong pighati ng pangungulila, takot, at ang nagbabadyang pag-usbong ng isang bagong buhay na pinipilit sumilang sa gitna ng unos. Nakasandal siya sa mga sako ng palay, basang-basa ng pawis at ulan ang kanyang noo. Ang kanyang mga kuko ay nakabaon sa braso ni Gabriel na ngayon ay nagsisilbing sandigan niya. Huminga ka ng malalim, Maya. Nandito lang ako. Huwag kang bibitaw. Ang boses ni Gabriel ay pilit na pinapakalma ang kanyang sarili, ngunit ang panginginig ng kanyang mga kamay ay hindi niya maitago. Inalis niya ang kanyang Amerikana at inilatag ito sa sahig upang magsilbing malinis na himlayan para kay Maya, habang mabilis niyang inikot ang kanyang paningin, naghahanap ng anumang bagay na maaari nilang magamit. Sa labas, ang mga yabag ng mga tauhan ni Doña Esmeralda ay palakas ng palakas. Rinig na rinig ang pagkaskas ng kanilang mga sapatos sa basang lupa at ang mga nag-uutos na boses na patuloy na sumisigaw ng pangalan ni Maya. Nandito sila malapit! Halughugin niyo ang mga lumang bahay! Sigaw ng isa sa mga lalaki, ang boses ay sapat na malapit upang maramdaman ni Maya ang panginginig ng mga dingding ng bodega. Atoy, Gabriel. Nahihirapang bulong ni Maya. Ang kanyang mukha ay pumutla na at ang kanyang mga mata ay nanlalabo dahil sa hirap at sakit. Kung may mangyari sa akin, iligtas mo ang anak ko. Huwag mong hahayaang makuha nila siya. Kunin mo ang lata. Hindi, Maya! Walang maiiwan, walang mamamatay rito. Madiing putol ni Gabriel sa kanyang sinasabi. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa determinasyon. Lalabas tayo rito. Kayong dalawa ng anak mo. Ako ang kalasag ninyo. Tandaan mo yan. Isang malakas na paghilab muli ang naramdaman ni Maya. Ang buong katawan niya ay napuno ng matinding puwersa na kusang itinutulak pababa ang sanggol na nasa kanyang sinapupunan. Sa kabila ng sakit, sa kabila ng panlalamig ng paligid, ang kanyang puso ay nagliyab sa pagmamahal. Kailangan niyang iligtas ang bata, ang tanging alaala na meron siya na hindi nadungisan ng pagtataksil ng mga Monteverde. Ang batang ito ang magiging simbolo ng kanyang dangal na hindi kailanman mabibili. Ah! Isang matinding sigaw ang kumawala mula sa mga labi ni Maya habang ginagawa niya ang huling pag-iri. Kasabay ng malakas na kulog at kidlat sa labas, naramdaman niya ang isang biglaang ginhawa. Ang sakit na dumurog sa kanya ng maraming oras ay biglang naglaho at pumalit ang isang mahinang, ngunit malinaw na pag-iyak na tila musika sa kanyang mga tainga. Mabilis na binalot ni Gabriel ang sanggol gamit ang kanyang malinis na panyo. Ang mukha ni Gabriel, na kadalasan ay seryoso at malamig, ngayon ay nagniningning dahil sa halong gulat at tuwa. Dahan-dahan niyang inilapit ang maliit na bata sa dibdib ni Maya. Lalaki, Maya! Bulong ni Gabriel habang ipinapatong ang sanggol sa ibabaw ng dibdib ni Maya. Malakas siya. Napakatapang ninyong dalawa. Pumatak ang luha mula sa mga mata ni Maya. Sa sandaling madama niya ang init ng balat ng kanyang anak at marinig ang marahan nitong paghinga, naglaho ang lahat ng kanyang takot at pighati. Kinuha niya ang maliit na kamay ng sanggol na nakakuyom ng mahigpit. Ang mga daliring ito, ang kanyang panibagong lakas. Ikaw ang aking tagumpay. Bulong ni Maya sa kanyang anak. Ang kanyang tinig ay puno ng hindi matitinag na pag-ibig. Ikaw ay tatawaging dangal. Dahil sa iyo magsisimula ang muling pagbangon ng ating pagkatao. Ang munting dangal. Sa kanyang kaligtasan ay mahigpit na humawak sa hintuturo ni Maya. Tila sinasagot ang pangako ng kanyang ina. Ang simpleng hawak na yon ay isang sumpa na hindi na muling magpapaapi.
Ngunit ang kasiyahan ng panibagong buhay ay naputol. Ang malakas na tunog ng pagbagsak ng kahoy na pinto ng bodega ay umalingaw-ngaw sa paligid. Dalawang armadong lalaki ang pumasok. Ang kanilang mga flashlight ay hinahalughog ang madilim na espasyo. Nasipat ng ilaw ang duguang damit ni Maya at ang maliit na sanggol sa kanyang dibdib. Ayon sila, sigaw ng isa sa mga tauhan habang itinaas ang kanyang armas. Nanganak ang babae, kunin niyo sila. Sa isang kisap mata, tumayo si Gabriel, hinarang ang kanyang katawan sa pagitan ng mga lalaki at ni Maya at dangal. Kung gusto niyo silang saktan, kailangan niyo munang dumaan sa ibabaw ng aking bangkay. Ang kanyang tinig ay malamig, matigas, at handang pumatay. Habang naghahanda sa pag-atake ang mga tauhan, biglang tumunog ang cellphone ng isa sa kanila. Saglit lang! Mula ito sa boss. Pigil ng ikalawang lalaki at mabilis na sinagot ang tawag. Narinig nilang lahat ang nakapapangilabot na boses ni Marcos na nag-echo sa lumang speakerphone ng cellphone. Huwag ninyong papatay ng sanggol! Utos ni Marcos. Ang kanyang boses ay may halong desperasyon at kasakiman. Dadalhin niyo ang batang iyan sa akin ng buhay. At kung tungkol kay Maya, patayin niyo na siya. Ngunit siguraduhing akin ang sanggol. Nalaman ko na ang totoo. Iyan ang tanging tagapagmana ko. Nanlaki ang mga mata ni Maya. Ang lalaking nagtatwa sa kanila at ipinahiya sila sa harap ng kabaong ng kanyang ama. Ngayon ay umaangkin sa anak na halos isuko niya ang sariling buhay para maprotektahan. Isang bagong uri ng panginginig ang dumaloy sa kanyang buong katawan. Hindi na takot, kundi ang pinakamalalim na galit na maaari maramdaman ng isang ina. Paano nalaman ni Marcos ang tungkol sa anak niya? At hanggang kailan siya magpapakatatag para ipagtanggol ang kanyang sariling dugo at laman mula sa mga taong itinuturing siyang kaaway? Bago pa man makakilos ang dalawang tauhan ni Doña Esmeralda, mabilis na inihagis ni Gabriel ang isang mabigat na sako ng palay patungo sa kanila. Ang biglaang bigat at alikabok mula sa sako ay naging dahilan upang matumba ang mga kalaban at mabitawan ang kanilang mga hawak na flashlight. Ginamit ni Gabriel ang ilang segundong pagkakataon na iyon upang buhatin si Maya sa kanyang mga bisig, habang mahigpit na mangyakap ng ina ang umiiyak na si Dangal. Tumakbo sila palabas sa likurang bahagi ng bodega, sinuong ang matinding lamig at hampas ng bagyo. Ang bawat patak ng ulan ay tila naghuhuga sa mga bakas ng kanilang pagtakas. Hindi huminto si Gabriel hanggang sa marating nila ang maliit at tagong klinika ng bayan kung saan naghihintay ang nag-aalalang si Nanay Saling. Agad na nilapatan ng lunas ng matandang komadrona si Maya at sinigurong ligtas ang bata mula sa lamig ng gabi. Kinaumagahan, humupa na ang bagyo, ngunit isang panibagong unos ang mabilis na dumating. Habang pinagmamasdan ni Maya ang mahimbing na pagtulog ni Dangal sa isang maliit at lumang kuna na yari sa kawayan, isang marangyang itim na sasakyan ang walang galang na huminto sa tapat ng klinika. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang lalaking nakasuot ng mamahaling suit na hindi nababagay sa mahirap na paligid. Si Marcos, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa kasakiman habang iginagala ang paningin sa maliit na silid hanggang sa magtama ang kanilang mga paningin ni Maya. Wala na ang dating tamis sa kanyang mukha. Ang tanging natitira ay ang labis na kayabangan. Ibigay mo sa akin ang anak ko, Maya. Matigas na utos ni Marcos habang humahakbang palapit sa kuna. Huwag na nating pahirapan ang isa't isa. Magkano ba ang gusto mo? Babayaran ko ang kahit anong halaga. Maiuwi ko lang ang sanggol na yan. Walang luhang pumatak mula sa mga mata ni Maya. Ang mga salita ni Marcos na dati pumipila sa kanyang puso ngayon ay tila mga tuyong dahon na lamang na madaling durugin. Wala kang anak dito, Marcos. Malamig na sagot ni Maya, hindi man lang kumukurap. Ang batang ito ay akin. Nasaan ang tapang mo nung ipinahiya mo ako
sa harap ng kabaong ng tatay ko noong pinalayas mo ako sa gitna ng ulan habang buntis ako. Isang mapanuyang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Marcos. Huwag kang mag-ilusyon na mahalaga ka pa sa akin, Maya. Nalaman ko mula sa doktor na hindi magkakaanak si Sofia. Kailangan ko ng tagapagmana para sa imperyo ng mga Monteverde. At ikaw? Ikaw ay naging isang hamak na pabrika lamang na nagluwal sa bata. Tapos na ang silbi mo. Ngayon, akin na ang anak ko bago ko pa ipasira ang buong lugar na ito. Sa halip na matakot, dahan-dahang tumayo si Maya. Sa kabila ng matinding hapdi at panghihina ng kanyang katawan mula sa panganganak, hinarang niya ang kanyang sarili sa pagitan ni Marcos at ng kuna ng kanyang anak. Ang sinag ng araw na tumatagos mula sa siwang ng bintana ay tumama sa kanyang likuran. Lumilikha ng isang mahaba at malakas na anino sa dingding. Isang anino ng mandirigma na handang mamatay at pumatay para maprotektahan ang kanyang nasasakupan. Kahit magunawang mundo, hindi mo mahahawakan ang anak ko. Hindi siya magiging isang Monteverde na puno ng kasakiman at panlilinlang. Ang boses ni Maya ay hindi sumisigaw, ngunit may lalim na nagpatayo sa balahibo ni Marcos. Akmang hahawakan ni Marcos ang braso ni Maya upang itulak ito nang biglang bumukas ang pinto ng klinika. Pumasok si Gabriel kasama ang hepe ng mga pulis sa bayan at ilang mga opisyal ng barangay. May hawak siyang mga dokumento na mabilis niyang iniharap kay Marcos. Ito ay isang legal na protection order, Marcos. Kalmado ngunit matapang na pahayag ni Gabriel. Kung lalapit ka pa ng 1 pulgada kay Maya o sa kanyang anak, aarestuhin ka ngayon din dahil sa trespassing at grave threats. Huwag mong isipin na ang pera mo ay kayang bilhin ang batas sa bayang ito. Napatingin si Marcos sa mga pulis na nakahawak na sa kanilang mga posasan. Alam niyang kapag gumawa siya ng iskandalo sa probinsyang iyon, makakarating ito sa media at tuluyang masisira ang bumabagsak na reputasyon ng kanyang kumpanya. Napilitan siyang umurong, ngunit hindi bago niya binitawan ang kanyang huling banta. Hindi pa tayo tapos, Maya. Kukunin ko kung ano ang sa akin. Kahit dumaan pa tayo sa impyerno, madiing sabi ni Marcos bago tumalikod at naglakad palabas. Ngunit bago siya tuluyang makalabas ng silid, pasimpleng dumampot si Marcos ng isang maliit na lampin mula sa gilid ng kuna kung saan may nakadikit na ilang hibla ng buhok ng bata. Mabilis niya itong isinilid sa bulsa ng kanyang Amerikana. Ang kanyang isip ay nagbabalangkas na ng isang madilim na plano para sa isang DNA test na magpapatunay sa kanyang karapatan sa bata. Nang makaalis ang mga sasakyan ni Marcos, napahawak si Maya sa gilid ng mesa, tila naubusan ng lakas matapos ang matinding paghaharap. Mabilis siyang inalalayan ni Gabriel at pinaupo. Kinuha ni Maya ang lata ng biskwit na iniligtas nila mula sa bodega at mahigpit itong niyakap sa kanyang dibdib. Tumingin siya sa maamong mukha ng kanyang anak na patuloy sa pagtulog. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang paningin kay Gabriel. Ang kanyang mga mata ay hindi na pag-aari ng isang biktimang kaawa-awa. Attorney Gabriel, ang tinig ni Maya ay puno ng yelo at bakal. Tinangka nilang patayin ako at ngayon ay gusto nilang kunin ang anak ko. Tapos na ang pagtatago. Panahon na upang bawiin natin ang lahat ng ninakaw nila sa aking ama. Sentimo por sentimo. Ang tahimik na bahay sa gilid ng bundok, malayo sa matang mapanghusga ng syudad, ang naging bagong kanlungan ni Maya at Dangal. Isang bahay na pag-aari ng isang lumang kaibigan ni Gabriel na nag-alok ng ligtas na espasyo para sa kanilang paghahanda. Sa loob ng sumunod na 4 na buwan, ang bawat araw ni Maya ay hindi lamang pag-aalaga sa kanyang lumalaking anak, kundi isang masigasig na paghubog ng sarili. Ang mahaba at walang ayos niyang buhok na madalas pagtawanan ni Sofia ay pinutol niya ng maikli at tuwid, nagbibigay sa kanya ng mas seryoso at matapang na anyo. Ang kanyang mga kuko na dati puno ng dumi dahil sa pagtatanim
Ngayon ay malinis at maayos. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay hindi makikita sa kanyang panlabas na anyo. Ito ay nasa kanyang isipan, araw at gabi. Nakaupo si Maya sa harap ng tambak-tambak na mga libro tungkol sa batas, mga ulat sa pananalapi, at ang mga dokumento mula sa lata ng biskwit. Itinuturo ni Gabriel ang lahat ng pasikot-sikot ng pamamalakad ng kumpanya, mula sa mga simpleng termino hanggang sa mga komplikadong estratehiya kung paano manipulahin ang merkado. Nakikita mo ang numerong ito, Maya? Itinuro ni Gabriel ang isang bahagi ng ulat. Ito ang ginamit ni Doña Esmeralda upang itago ang kanyang mga ilegal na transaksyon sa ilalim ng pangalan mo. Kung magagawan natin ang paraan na mailantad ito sa Board of Directors bago niya mabura ang lahat, mawawalan siya ng kapangyarihan sa isang iglap. Pinag-aralan ni Maya ang mga numero, ang kanyang mga mata ay matalas na sumusuri sa bawat detalye. Paano kung itanggi niya? May hawak siyang mga tao sa loob ng kumpanya. Baka baligtarin niya ang sitwasyon at palabasing ako ang may pakagagawaan nito. Kaya nga kailangan nating humanap ng pagkakataon kung saan wala siyang kawala. Isang lugar kung saan lahat ng kanyang kakampi ay nag-aabang ng kanyang tagumpay upang mas lalong maging masakit ang kanyang pagbagsak. Sagot ni Gabriel, ang kanyang tinig ay kalmado ngunit naglalaman ng malinaw na plano. Huminto si Maya sa pagbabasa at napatingin sa kalendaryo. Ang ika-50 anibersaryo ng Monteverde Group of Companies. Gaganapin yon sa susunod na linggo sa pinakamalaking hotel sa lungsod. Lahat ng board of directors at mga maimpluwensyang tao ay naroon. Tumango si Gabriel, ang kanyang labi ay nagpakita ng isang tipid na ngiti. Eksakto. At narinig ko sa mga koneksyon natin na doon na rin formal na ia-anunsyo ni Marcos ang pagpapakasal niya kay Sofia at ang pag-upo nito bilang bagong vice-presidente ng kumpanya. Isang malamig na ningas ang dumaan sa mga mata ni Maya. Ang araw na yon ay hindi magiging selebrasyon ng kanilang tagumpay. Iyon ang magiging araw ng pagani nila ng lahat ng kasamaang itinanim nila. Nang hapong iyon, habang mahimbing na natutulog si Dangal sa kanyang kuna, lumabas si Maya sa balkonahe upang langhapin ang sariwang hangin. Sumunod si Gabriel, may dalang 2 tasa ng mainit na kape. Inabot niya ang isa kay Maya. Ang kanilang mga daliri ay bahagyang nag-abot. Nagdudulot ng isang panandalian, ngunit nakapapawing pagod na init sa gitna ng malamig na hangin. Salamat, Gabriel. Malambot na sabi ni Maya. Tinatawag siya sa kanyang unang pangalan ng walang formalidad. Sa lahat ng ito, minsan naiisip ko paano ko kaya haharapin ang lahat kung hindi ka dumating. Uminom ng kape si Gabriel bago sumagot. Ang kanyang paningin ay nakatuon sa malawak na tanawin ng bundok. Hindi ako ang nagpalakas sa iyo, Maya. Nariyan na yon sa loob mo mula pa noon. Kailangan mo lang ng dahilan para ilabas iyon. Lumingon si Gabriel kay Maya. Tinitigan niya ang mukha ng babae, ang kanyang matapang na mga mata, at ang kapayapaan na matagal nang nawala rito. Sa sandaling iyon, hindi maipagkakaila ni Gabriel ang pagtibok ng kanyang puso. Isang pakiramdam na matagal niyang ibinaon dahil sa kanyang tungkulin at pangako kay Mang Tomas. Dahan-dahang itinaas ni Gabriel ang kanyang kamay upang hawiin ang isang hibla ng buhok na hinahangin sa mukha ni Maya. Ang kanyang paghawak ay banayad, tila natatakot na makasakit. Hindi ko alam kung anong mangyayari pagkatapos ng gabing iyon sa hotel. Bulong niya. Pero gusto kong malaman mo na anuman ang maging resulta, mananatili ako sa tabi niyo ni Dangal. Hindi umiwas si Maya. Sa halip, marahan niyang isinandal ang kanyang pisngi sa palad ni Gabriel. Walang malalakas na deklarasyon ng pag-ibig, ngunit ang katahimikan sa pagitan nila ay sapat na upang magbigay ng lakas sa isa't isa. Ito ang pakiramdam ng ligtas na pag-ibig, malayo sa pagkontrol at kasinungalingan na naranasan niya kay Marcos. Kinaumagahan ng araw ng anibersaryo, pumasok si Maya sa isang silid kung saan nakahanda ang isang itim na damit. Ang tela nito
ay makinis at walang anumang dekorasyong kumikinang. Ngunit ang pagiging simple nito ay nagpapalabas ng isang aura ng kapangyarihan at pagluluksa para sa pamilyang Monteverde. Ikinabit niya sa kanyang leeg ang isang kwintas na may maliit na palawit na hugis kandado, kasama ng susi, mula sa lata ng biskwit na isinabit niya roon. Sa isang ligtas na account, napansin ni Gabriel ang isang panibagong pondo na ipinasok mula sa isang hindi kilalang benefactor. Ito ang parehong account na palaging nagpapadala ng tulong pinansyal para kay Maya mula pa noong nakaraang buwan, na nagpapatunay na hindi lang sila ang may hawak na galit sa mga Monteverde. May ibang tao na tahimik na kumikilos sa likod ng mga anino. Kinuha ni Maya ang inayos na lata ng biskwit. Ngayon, ito ay nakabalot na sa isang mamahaling itim na velvet. Tila isang napakahalagang regalo. Handa na ba ang reyna? Tanong ni Gabriel na nakasuot ng formal na itim na tuxedo habang inaayos ang kanyang kurbata. Itinaas ni Maya ang kanyang baba. Ang kanyang mga mata ay kasing talim ng diamante. Oras na para maningil, Gabriel. Ipakita natin sa kanila kung paano maningil ang alabok na minsan nilang tinapakan. Ang Grand Ballroom ng pinakasikat na hotel sa lungsod ay tila nagniningning na parang alahas sa ilalim ng higanting mga chandelier. Ang mga panauhin na pawang mga politiko, negosyante at mga kilalang personalidad ay nakasuot ng kani-kanilang pinakamagarbong kasuotan, nag-uusap at nagtatawanan habang hawak ang mga mamahaling baso ng champagne. Sa gitna ng lahat, nakatayo si Marcos at Sofia, ang sentro ng atensyon, nakangiti ng pagkatamis-tamis sa mga kamera ng mga mamamahayag. Sa itaas ng stage, nakaupo si Doña Esmeralda sa isang silya na tila trono. Ang kanyang leeg at mga daliri ay punong-puno ng kumikinang na brilyante. Pinasadahan niya ng tingin ang buong paligid ng may pagmamalaki. Ito ang araw na matagal na niyang pinlano, ang tuluyang paglipat ng kapangyarihan kay Marcos at ang pag-alis sa anumang anino ng pamilya Valderrama sa kanilang buhay. Umakyat si Marcos sa entablado at tumayo sa harap ng mikropono. Ang lahat ng mata ay natuon sa kanya habang ang silid ay unti-unting tumahimik. Mga kaibigan, mga kasosyo, simula ni Marcos, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong ballroom. Ngayong gabi, ipinagdiriwang natin ang 50 taon ng tagumpay at katatagan ng Monteverde Group. Ngunit higit pa rito, gusto kong ibahagi sa inyo ang isa pang bagong simula. Ang formal na pagpapakilala sa aking mapapangasawa at ang magiging bagong vice-presidente natin, si Sofia. Nagpalakpakan ang mga tao, maliban sa iilang mga nagbubulungan sa likuran tungkol sa mabilisang pagkawala ng dating asawa ni Marcos. Lumapit si Sofia sa mikropono. Ang kanyang mahabang pulang damit ay kumikinang. Ang mukha ay puno ng kayabangan. Salamat, Marcos. Sisiguraduhin ko na ang kumpanyang ito ay mananatiling malinis, kagalang-galang, at malayo sa anumang. Ang kanyang salita ay naputol ng bumukas ang malaking gintong pinto sa likuran ng ballroom. Ang tunog ng pagbukas nito ay sapat na malakas upang patigilin ang musika ng orkestra at mapalingon ang lahat ng panauhin. Isang babae ang pumasok. Nakasuot siya ng isang eleganteng itim na damit na humuhulma sa kanyang figura. Ang kanyang maikling buhok ay nakaayos ng may awtoridad. Sa kanyang leeg ay may maliit na kandado na kumikinang. At sa kanyang mga kamay ay may bitbit na isang bagay na nakabalot sa itim na pelus. Sa kanyang tabi ay naglalakad si Gabriel, matikas at formal sa kanyang tuxedo. Nagbibigay ng matinding presensya ng proteksyon. Hindi makapaniwala ang mga tao sa kanilang nakikita. Nagsimula ang mga bulungan na tila alon na mabilis na kumalat sa buong silid. Hindi ba't yan si Maya? Akala ko ba ay naghihirap na siya at may sakit sa isip? Sino ang lalaking yon? Isang abogado, hindi ba? Sa ibabaw ng entablado, tila nakakita ng multo si Marcos. Ang baso ng alak sa kanyang kamay
ay nanginginig bago tuluyang dumulas sa kanyang mga daliri at nahulog sa sahig. Ang pagbasag ng baso ay ang tanging ingay na bumasag sa katahimikan ng buong kwarto. Anong ginagawa ng babaeng iyan dito? Pasigaw na pabulong ni Doña Esmeralda habang kinukurot ang braso ng isang bodyguard. Palabasin niyo siya! Dalawang malalaking lalaki ang mabilis na lumapit kina Maya at Gabriel. Handa silang palayasin. Ngunit hindi pa man nakakalapit ng husto ang mga gwardya. Inilabas ni Gabriel ang isang papel na may selyo ng korte at itinaas ito para makita ng lahat. Kung sino man ang humipo sa aming kliyente, ang tunay at nag-iisang mayoryang nagmamay-ari ng Monteverde Group ay mananagot sa batas. Mariing pahayag ni Gabriel, ang kanyang tinig ay malamig at puno ng babala. Natigilan ang mga gwardya. Bumaling ang lahat kay Marcos at Doña Esmeralda, naghihintay ng paliwanag. Kalmadong naglakad si Maya papunta sa gitna ng ballroom, hindi pinapansin ang mga paningin ng mga taong minsang humusga sa kanya. Huminto siya sa mismong tapat ng entablado at tumingala. Kina Marcos at Sofia, "Magandang gabi." Bati ni Maya, ang kanyang boses ay malinaw, hindi nanginginig. Pasensya na at nahuli ako sa sarili kong pagdiriwang. Naisip ko kasi, hindi kumpleto ang gabi kung hindi ko ibibigay ang aking regalo para sa bagong vice-presidente at sa pamilyang kumuha ng lahat mula sa akin. Dahan-dahang inalis ni Maya ang itim na pilus. Ang lumang lata ng biskwit na puno ng kalawang at gasgas ay lumantad sa paningin ng mga taong sanay sa mga mamahaling regalo. Isang pigil na tawanan ang narinig mula kay Sofia. Sinusubukang itago ang kanyang nerbiyos. Ganyan ka na ba kahirap, Maya? Na kailangan mong magdala ng basura sa isang formal na okasyon? Pangaasar ni Sofia habang nakahawak sa braso ni Marcos. Hindi sumagot si Maya. Sa halip, ibinigay niya ang lata kay Gabriel. Binuksan ito ng abogado at kumuha ng ilang mga dokumento na mabilis niyang iniabot sa mga miyembro ng Board of Directors na nakaupo sa harap na hilera. Ang mukha ng isa sa mga pinakamatandang miyembro ng board ay pumutla habang binabasa ang nilalaman ng papel. Ito ang orihinal na deed of assignment ng 51% ng shares at may pirma ng lolo mo, Marcos. Ang katahimikan sa ballroom ay napalitan ng magulong ingay. Umalingaw-ngaw ang mga tanong at pagkabigla ng lahat. Tila sasabog ang dibdib ni Doña Esmeralda sa galit habang pilit na tumatayo. Kasinungalingan iyan. Peke ang mga papel na yan. Matagal nang patay ang matandang yon. Paano niya? Hindi natapos ni Doña Esmeralda ang kanyang sasabihin nang mabilis siyang magulat sa sarili niyang mga salita. Paano niya itinago ang mga papel? Pagpapatuloy ni Maya, ang kanyang tingin ay matalim na nakapako sa matanda. Dahil alam ng ama ko ang inyong pagiging sakim, Doña Esmeralda, at alam niyang darating ang araw na kakailanganin ko ang mga ito upang linisin ang pangalan ng aming pamilya mula sa dumi ng inyong pamilya. Humarap si Maya kay Marcos, ang kanyang dating asawa, na ngayon ay pawis na pawis at hindi makapagsalita. Nandito ako hindi para makihati sa inyo. Wika ni Maya. Bawat salita ay tila bato na ibinabato sa pagkatao ni na Marcos. Nandito ako para bawiin kung ano ang akin at para tanggalin ang mga taong sumisira sa kumpanyang ito. Sa isang iglap, napansin ni Gabriel ang pagring ng cellphone ni Sofia. Kinuha ito ni Sofia at nang makita ang pangalan sa screen, biglang nawala ang kulay sa kanyang mukha. Lumingon siya sa paligid. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot bago mabilis na bumaba ng entablado at tumakbo palabas ng pinto sa likuran. Iniiwan si Marcos ng mag-isa. Ano ang nalaman ni Sofia na nagtulak sa kanyang iwan ang pinakamahalagang gabi ng kanyang buhay? At paano makakabawi si Marcos ngayon at bistado na ang kanyang pinakamalaking lihim? Ang malaking LED screen sa likod ng entablado na kanina lamang ay nagpapakita ng nakangiting mukha ni na Marcos at Sofia ay biglang nagdilim.
Sa isang senyas ni Gabriel sa tauhan ng hotel na nasa control room, umilaw muli ang screen upang ipakita ang mga malilinaw na larawan ng mga lumang dokumento mula sa lata ng biskwit. Ang bawat pahina, bawat selyo ng gobyerno, at ang malinaw na pirma ng yumaong lolo ni Marcos ay naka-flash sa harap ng daan-daang bisita. Napatayo ang mga maimpluwensyang tao sa loob ng ballroom. Ang mga bulungan ay naging malalakas na diskusyon. Ang mga matang kanina ay puno ng paghanga para sa pamilya Monteverde. Ngayon ay napalitan ng pagdududa at pagkadismaya. Tingnan ninyong mabuti ang mga petsa at mga pirma. Malakas at buong-buong pahayag ni Gabriel. Ang kanyang boses ay tila isang husgado na nagbababa ng hatol. Ang 50 taong ipinagdiriwang ninyo ngayon ay itinayo sa pawis, dugo at sakripisyo ni Mang Tomas Valderrama. At ayon sa batas, ang kanyang kaisa-isang anak na si Maya ang may hawak ng 51% ng imperyong ito. Kayo, Marcos, at ang iyong ina ay mga empleyado lamang na matagal nang inaabuso ang yaman ng iba. Nanginig ang buong katawan ni Marcos. Namumula ang kanyang mukha dahil sa matinding kahihiyan habang pilit na kinukuha ang mikropono, ngunit pinatay na yon ng mga technician. Patayin niyo ang screen na yan, mga sinungaling. Huwag kayong maniwala sa mga hampas lupang ito. Sigaw niya. Ang kanyang tinig ay nababasag sa halong galit at takot. Ngunit hindi pa tapos si Gabriel. May kinuha siyang isa pang folder at muling nag-iba ang larawan sa screen. Ngayon, lumabas ang mga bank statements at mga patunay ng mga tagong accounts sa ibang bansa. Hindi lang pagnanakaw ng posisyon ang ginawa ninyo. Patuloy ni Gabriel nakatingin ng diretso sa namumutlang mukha ni Doña Esmeralda. Ginamit ninyo ang pangalan ng aking kliyente upang maglipat ng milyon-milyong pisong pondo ng kumpanya papunta sa inyong mga personal na account. Money laundering, tax evasion, at corporate fraud. Nasa labas na ang mga autoridad. Doña Esmeralda, naghihintay na lamang ng tamang oras upang imbitahan kayo. Tila nawalan ng hangin sa loob ng baga si Doña Esmeralda. Napakapit siya sa sandalan ng kanyang upuan. Ang kanyang mga mamahaling alahas ay tila naging mabibigat na kadena sa kanyang leeg. Ang mga bisita na dati ay nakayuko sa kanya ay dahan-dahang umatras. Iniiwasan siyang parang isang nakakahawang sakit. Hinarap ni Maya si Marcos na panay ang lingon sa paligid. Hinahanap ang babaeng kanina lang ay nakakapit sa kanyang braso. Hinahanap mo ba ang mapapangasawa mo, Marcos? Malamig na tanong ni Maya, may kasamang ngiti na walang bakas ng saya, kundi purong katarungan. Ang tawag na natanggap ni Sofia kanina ay mula sa kanyang bangko. Na-freeze na ang lahat ng kanyang mga account dahil napatunayan naming ginamit niya ang pondo ng kumpanya para sa kanyang mga personal na luho. Bago ka pa man niya iwan sa altar, iniwan ka na niya ngayon habang lumulubog ang barko mo. Sa pagkaubos ng kanyang mga pagpipilian at sa pagguho ng kanyang mundo, nawala sa katinuan si Marcos. Sa isang biglaang bugso ng emosyon, sumugod siya pababa ng entablado. Nakabalyada ang mga kamao at handang saktan si Maya. Ngunit bago pa man siya makalapit, mabilis na humarang si Gabriel at kasabay nito ay hinawakan ng 4 na matitipunong security guard ng hotel ang magkabilang braso ni Marcos. Pilit na nagpupumigla si Marcos. Ang kanyang mga tuhod ay bumagsak sa makintab na sahig. Lumilikha ng isang mabigat na ingay na umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Ang lalaking dati ay nagmamalaki sa kanyang yaman ay ngayon nakaluhod sa harap ng babaeng minsan niyang itinapon sa putikan. Dahan-dahang lumapit si Maya kay Marcos. Tiningnan niya ang lalaking minsang naging mundo niya. Wala na siyang nararamdamang pag-ibig, wala na ring galit. Tanging awa na lamang sa isang taong ang kaluluwa ay kasing itim ng karbon. Binuksan ni Maya ang kanyang maliit na bag. Mula roon, inilabas niya ang isang lukot at madilaw na piraso ng papel. Ito ang annulment paper na sa pilitang pinapirma sa kanya ni Marcos sa gitna ng ulan. Pinapirma mo ako rito sa harap ng kabaong ng tatay ko. Mahinahong sabi ni Maya.
Ang kanyang boses ay tila isang malambot na hangin na may dalang yelo. Sinabi mo na wala akong lugar sa pamilyang Monteverde. Tama ka, Marcus, dahil napakababa ng pamilyang ito para sa akin. Binitawan ni Maya ang lukot na papel. Dahan-dahan itong nahulog na parang isang tuyong dahon, dumapo ng tahimik sa mismong paanan ni Marcus. Mula sa entablado, narinig ang isang malakas na paghingal. Napalingon ang lahat kay Doña Esmeralda. Ang matanda ay nakahawak ng mahigpit sa kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay namimilipit sa labis na sakit at kawalan ng hangin. Ang matinding kahihiyan, ang pagkawala ng kanyang yaman, at ang takot sa pagkakulong ay sabay-sabay na sumuntok sa kanyang humihinang puso. Unti-unting nawalan ng malay ang matriarka ng mga Monteverde at bumagsak sa sahig. Nagkagulo ang mga tao, sumisigaw ng tulong para tumawag ng ambulansya. Ngunit hindi man lang lumingon si Maya. Tahimik siyang tumalikod, naglakad palayo sa entablado, kasama si Gabriel. Iniiwan ang mga Monteverde na lulunin ng sarili nilang kasakiman. Ngunit habang naglalakad palabas si Maya, ang sumisigaw na boses ni Marcus mula sa pagkakahawak ng mga gwardya ay pumunit sa gabi. Hindi ko ibibigay sa iyo ang huling halakhak, Maya. Kukunin ko ang anak ko. Papatayin ko kayong lahat bago niyo makuha ang buong Monteverde. Ang banta ni Marcus ay hindi lamang salita ng isang talunang lalaki. Sa kanyang mga mata ay nakita ni Gabriel ang anyo ng isang taong wala nang pakialam sa batas at sa sariling buhay, isang demonyong handang mangaladkad patungo sa impyerno. Ang upuang ito na dati ay tila kasing layo ng mga bituin, ngayon ay malamig at walang buhay sa ilalim ng aking mga kamay. Naupo si Maya sa malaking silya ng chairman sa loob ng pinakamataas na opisina ng Monteverde Tower. Ang silid na ito, na dati ay pinamumugaran ng amoy ng mamahaling tabako ni Marcus at ng matapang na pabango ni Doña Esmeralda, ngayon ay amoy alikabok at kalungkutan. Sa gitna ng makintab na mesa na gawa sa mahogany, dahan-dahang ipinatong ni Maya ang lumang lata ng biskwit ng kanyang ama. Ang kalawang nito ay tila isang malaking insulto sa karangyaan ng paligid. Ngunit para kay Maya, ito ang tanging bagay na may tunay na halaga sa loob ng gusaling ito. Ang tagumpay sa ballroom kagabi ay mabilis na sinundan ng isang malupit na katotohanan habang si Doña Esmeralda ay nakahiga sa ICU ng isang pribadong ospital. Paralisado ang kalahati ng katawan at hindi na makapagsalita. Si Marcus naman ay nawala na parang bula matapos siyang piyansahan ng isang hindi kilalang grupo. Pumasok si Gabriel sa opisina. Bitbit ang ilang mga dokumento. Ang kanyang mukha ay hindi kakikitaan ng saya sa kabila ng kanilang pagkapanalo. Sa halip, may bakas ng matinding pag-aalala sa kanyang mga mata. Maya, kontrolado na natin ang operasyon ng kumpanya. Simula ni Gabriel habang inilalapag ang ulat sa harap ng babae. Ang mga board members na dati ay tapat kay Marcus ay isa-isang lumalapit para humingi ng tawad. Pero may problema tayo. Si Sofia? Tanong ni Maya habang nakatingin sa labas ng bintana. Pinagmamasdan ang mga sasakyang tila mga langgam sa ibaba. Naglaho siya, sagot ni Gabriel. Nakuha niya ang ilang mahahalagang alahas at cash mula sa vault ni Doña Esmeralda bago pa man tayo makapagpadala ng gwardya sa mansyon. At si Marcus, hindi siya umuwi sa kanila. Ang huling balita ay nakita ang kanyang sasakyan sa malapit sa lumang pier. Huminga ng malalim si Maya. Ang pakiramdam ng tagumpay ay tila may kasamang pait. Kinuha niya ang kanyang bag at tumayo. Kailangan kong pumunta kay tatay. Gusto kong siya ang unang makaalam na nabawi na natin ang dangal ng pangalan niya. Sa sementeryo, ang hangin ay banayad at may dalang amoy ng mga sariwang bulaklak. Lumuhod si Maya sa harap ng simpleng nicho ng kanyang ama. Maingat niyang inilapag ang isang bungkos ng puting rosas. Walang marangyang musika, walang mga matapobreng bisita, tanging ang katahimikan ng hapon at ang bulong ng hangin ang saksi sa kanyang pagbabalik. Tay, tapos na po. Bulong ni Maya, ang kanyang mga luha ay dahan-dahang pumatak sa malamig na semitomo.
Wala na sila sa posisyon. Wala na silang kapangyarihan para tapakan tayo. Pero bakit po ganito? Bakit sa kabila ng lahat? Parang may kulang pa rin. Parang ang bigat pa rin ng dibdib ko. Lumapit si Gabriel at tumayo sa likuran niya. Inilapag ang kanyang kamay sa balikat ni Maya upang magbigay ng lakas. Normal lang iyan, Maya. Ang hustisya ay hindi laging nagdadala ng agad na kaligayahan. Ang mahalaga, malaya ka na mula sa kanilang tanikala. Nabalik ang diwa ni Maya nang biglang tumunog ang cellphone ni Gabriel. Nang sagutin ito ng abogado, unti-unting nagbago ang kanyang ekspresyon mula sa pagiging kalmado patungo sa matinding gulat at kaba. Ano? Kailan pa? Sigaw ni Gabriel sa telepono. Sige. Magpadala kayo ng tao sa mansyon ngayon din. Anong nangyari, Gabriel? Kabadong tanong ni Maya habang mabilis na tumatayo. Humarap si Gabriel sa kanya, ang kanyang muka ay putlang-putla. Ang mga tauhan ko na nagbabantay sa bahay ni Nanay Saling sa probinsya. Nawawala raw si Nanay Saling at ang mas malala. Maya, may nakakita kay Marcos na paikot-ikot sa lugar na yon kaninang umaga. Tila binuhusan ng malamig na tubig si Maya. Ang kanyang isip ay agad na lumipad sa kanyang anak, si Dangal, na kasalukuyang inaalagaan ni Nanay Saling sa isang tago at ligtas na rest house sa kabundukan, isang lugar na akala nila ay sila lamang ni Gabriel ang nakakaalam. Hindi maaaring malaman ni Marcos kung nasaan sila. Nanginginig na, sabi ni Maya. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig sa takot. Sinabi mo sa akin na walang makakaalam ng lokasyon na yon. Iyon din ang akala ko, Maya. Sagot ni Gabriel habang mabilis silang naglalakad patungo sa sasakyan. Pero nakalimutan natin ang isang bagay. Ang pamilyang Monteverde ay may mga koneksyon sa mga taong kayang sumubaybay sa kahit anong signal ng telepono. Maaring sinundan nila ang isa sa mga tawag ko. Habang mabilis na bumabagtas ang kanilang sasakyan patungo sa probinsya, ang bawat segundo ay tila isang taon para kay Maya. Ang kanyang puso ay punong-puno ng pagsisisi. Bakit niya hinayaang malayo ang kanyang anak sa kanya? Bakit niya inuna ang paghihiganti kaysa sa kaligtasan ng kanyang dugo at laman? Nang marating nila ang kanto patungo sa rest house, isang makapal na usok ang nakita nilang pumapailan lang sa langit mula sa direksyon ng kanilang pupuntahan. Ang apoy ay tila isang nagngangalit na halimaw na lumalamon sa luntiang paligid. Dangal! Nanay Saling! Sigaw ni Maya nang makita ang nasusunog na bahagi ng kagubatan malapit sa kanilang pinagtataguan. Bago pa man tuluyang makahinto ang sasakyan, tumalon na si Maya palabas at tumakbo patungo sa nagliliyab na direksyon. Ngunit sa gitna ng daan, isang pamilyar na anino ang humarang sa kanya. Si Marcos. Nakatayo siya sa gitna ng daan, madungis, magulo ang buhok, at ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabaliw. Sa kanyang isang kamay, hawak niya ang isang maliit na sapatos ng sanggol, ang sapatos ni Dangal. Hinahanap mo ba sila, Maya? Ang boses ni Marcos ay tila galing sa ilalim ng lupa, punong-puno ng malupit na halakhak. Sabi ko sa'yo, walang sino mang kukuha ng pagmamay-ari ko nang hindi nagbabayad ng buhay. Ngayon, mamili ka. Ang kumpanya o ang huling alaala mo sa iyong anak? Isang malakas na pagsabog ang narinig mula sa direksyon ng rest house, dahilan upang mayanig ang lupang kinatatayuan ni Maya. Ang bawat hibla ng kanyang puso ay tila napatid sa tunog na yon. Ligtas pa ba si Dangal at Nanay Saling sa gitna ng apoy? O huli na ang lahat para sa pamilyang pilit na binuo ni Maya mula sa abo ng kanyang nakaraan? Ang makapal na usok na kulay abo ay tila naging isang dambuhalang kumot na bumabalot sa buong kalangitan. Nilalamon ang liwanag ng hapon at pinapalitan ito ng nakakapangilabot na kulay ng apoy. Ang init na nagmumula sa nagliliyab na rest house ay humahampas sa mukha ni Maya, ngunit wala itong pakiwari kumpara sa apoy ng takot na tumutupok sa kanyang puso.
Marcos, maawa ka. Kunin mo na ang lahat. Ibalik mo lang sa akin ang anak ko. Ang pagsamo ni Maya ay tila isang sugatang hayop. Ang kanyang tinig ay namamaos sa pag-iyak habang ang kanyang mga kamay ay nakaabot patungo sa maliit na sapatos na hawak ni Marcos. Isang malakas at nakakangilong halakhak ang kumawala sa mga labi ni Marcos. Ang kanyang mukha ay puno ng uling. Ang kanyang mamahaling suit ay punit-punit na. At ang kanyang mga mata ay walang bakas ng katinuan. Mercy? Pinag-usapan ba natin ang Mercy noong ipinahiya mo ako sa harap ng lahat? Noong kinuha mo ang bawat sentimong pinaghirapan ng pamilya ko? Ang boses ni Marcos ay puno ng pait at puot. Wala na akong pamilya, Maya. Wala na akong kumpanya. Wala na akong dangal. Kaya bakit kita hahayaang maging masaya? Sa di kalayuan, nakita ni Gabriel ang pagkakataon. Habang abala si Marcos sa pakikipagtuos kay Maya, dahan-dahan siyang umikot sa gilid ng masukal na damuhan, sinusubukang marating ang likuran ng nagliliyab na gusali. Ang bawat paghakbang niya ay maingat, iniiwasan ang anumang kaluskos ng mga tuyong dahon na maaaring makakuha ng atensyon ng nahihibang na si Marcos. Hindi mo kailangang gawin ito, Marcos. Muling pagsusumamo ni Maya. Pilit na humahakbang palapit kahit na ang bawat galaw niya ay binabantayan ng lalaki. Ang kumpanya, ang pera. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng papeles. Pirmahan natin ngayon din. Iligtas natin si Dangal, Marcos. Anak mo rin siya. Anak? Muling tumawa si Marcos. Isang tunog na tila nagmumula sa kailaliman ng impyerno. Ibinigay mo sa kanya ang pangalang Dangal? Isang malaking sampal iyon sa akin. Sa bawat pagtawag mo sa kanya, ipinapaalala mo na wala akong dangal. Biglang naging seryoso ang kanyang mukha at itinuro niya ang nagliliyab na bahay. Nandun sila sa loob, Maya, si Nanay Saling at ang munting tagapagmana ng mga Monteverde. Maririnig mo ba ang kanilang iyak? O baka naman masyado ng malakas ang dagundong ng apoy? Kasabay ng kanyang mga salita, isang bahagi ng bubong ng rest house ang bumigay at bumagsak sa loob. Naglalabas ng mga kislap ng apoy na tila mga sumasayaw na demonyo. Ang bawat tibok ng puso ni Maya ay tila tumigil. Hindi na siya nag-isip. Sa kabila ng panganib, sa kabila ng babala ni Gabriel, sumugod si Maya patungo sa pintuan ng nasusunog na bahay. Maya, huwag! Sigaw ni Gabriel na lumabas na mula sa kanyang pinagtataguan, ngunit huli na ang lahat. Bago pa man makapasok si Maya, hinablot siya ni Marcos sa kanyang buhok at marahas na itinulak sa lupa. Hindi ka papasok doon. Panonoorin nating dalawa kung paano magiging abo ang lahat ng pangarap mo. Isang matinding pisikal na sagupaan ang naganap sa pagitan ni Gabriel at Marcos. Ang dalawang lalaki ay nagpambuno sa lupa. Ang bawat suntok at tulak ay may dalang galit at desperasyon. Habang abala ang dalawa, mabilis na tumayo si Maya. Gamit ang kanyang natitirang lakas, binalot niya ang kanyang mukha ng kanyang basang scarf at tuluyang pumasok sa loob ng nagbabagang gusali. Ang loob ng rest house ay puno ng itim na usok. Halos wala siyang makita. Ang bawat paghinga niya ay tila sumusunog sa kanyang baga. Dangal! Nanay Saling, nasaan kayo? Ang kanyang sigaw ay halos malunod ang ingay ng naglalagablab na kahoy. Sa dulo ng silid, sa ilalim ng isang bumagsak na cabinet, nakita niya si Nanay Saling na nakayakap ng mahigpit sa isang maliit na bundle ng kumot. Ang matanda ay walang malay. Ang kanyang binti ay naipit. Ngunit sa kabila nito, hindi niya binitiwan ang sanggol. Nay Saling, gising! Pilit na binuhat ni Maya ang mabigat na cabinet habang ang apoy ay pumapalibot na sa kanila. Sa bawat segundong lumilipas, ang kisame ay unti-unti nang bumabagsak. Sa labas, isang malakas na tunog ng putok ang umalingaw-ngaw sa paligid. Hindi ito mula sa baril, kundi mula sa isang tangke ng gas na sumabog sa gilid ng bahay. Ang lakas ng pagsabog ay nagpadapa kina Gabriel at Marcos sa lupa.
Nang dahan-dahang imulat ni Gabriel ang kanyang mga mata, nakita niyang ang buong rest house ay tuluyan ng nilamon ng apoy. Maya! Ang kanyang sigaw ay puno ng pait at kawalan ng pag-asa habang pilit na tumatayo patungo sa nagbabagang impyerno. Ngunit mula sa gitna ng makapal na usok, isang anino ang dahan-dahang lumabas. Si Maya, sugatan, puno ng uling ang mukha, at bitbit ang walang malay na sinanay saling sa kanyang isang balikat, habang ang kanyang kabilang kamay ay mahigpit na nakayakap sa sanggol na himalang hindi umiiyak. Tumakbo si Gabriel upang alalayan sila. Ngunit habang papalapit siya, nakita niya si Marcos na dahan-dahang bumabangon mula sa lupa. Sa kanyang kamay, may hawak itong isang matalim at kinakalawang na piraso ng bakal na galing sa guho. Ang kanyang mga mata ay wala ng buhay. Tanging ang layuning pumatay ang natitira. Itinaas ni Marcos ang bakal at sumugod patungo sa likuran ni Maya na kasalukuyang nakatalikod at abala sa pag-aalaga kay Dangal at Nanay Saling. Maya, sa likod mo! Ang huling babala ni Gabriel bago ang isang mabilis na paggalaw ang naganap sa pagitan ng dilim at liwanag ng apoy. Isang matinding tunog ng pagtama ng bakal sa laman ang narinig, kasunod ng isang mahabang katahimikan na tila huminto ang takbo ng oras. Isang katawan ang bumagsak sa tuyong lupa at ang dugo ay dahan-dahang dumaloy, humahalo sa itim na abo ng kagubatan. Sino ang duguang nakahandusay sa lupa? At sa huling sandali ng desperasyon, sino ang tuluyang nagbuwis ng buhay upang tapusin ang sumpa ng mga Monteverde? Ang katahimikan sa paligid ng nagbabagang rest house ay bumasag sa isang matinding hininga ng gulat. Hindi si Maya ang dugo ang bumagsak sa lupa, kundi si Gabriel na mabilis na humarang upang tanggapin ang saksak na para sana sa ina ng kanyang pinoprotektahan. Ang piraso ng bakal ay bumaon sa balikat ni Gabriel, ngunit sa kabila ng sakit, nagawa pa rin niyang sipain ang binti ni Marcos hanggang sa mawalan ito ng balanse. Gabriel! Sigaw ni Maya habang mabilis na inilalapag ang bata sa tabi ni Nanay Saling na nagsisimula ng mahimasmasan. Sa mga sandaling iyon, ang tunog ng mga sirena ng pulis at ambulansya ay nagsimulang umalingaw-ngaw sa kagubatan. Dumating na ang saklolo. Nang makita ni Marcos ang kislap ng mga ilaw ng awtoridad, tila tuluyan ng naputol ang huling hibla ng kanyang katinuan. Hindi na siya lumaban. Naupo siya sa gitna ng putik at abo, tumatawa ng mag-isa habang yakap ang sariling mga binti. Ang dati ay makapangyarihang Marcos Monteverde ay naging isang anino na lamang ng isang taong nawala ang lahat. Lumipas ang ilang linggo, ang ingay ng mga balita tungkol sa pagbagsak ng Imperyong Monteverde ay unti-unti nang humuhupa. Sa isang madilim at maliit na silid sa pampublikong ospital, nakaupo si Maya sa tabi ng isang kama. Doon nakahiga si Doña Esmeralda. Ang matanda ay paralisado na, ang kalahati ng katawan, hindi makapagsalita, at tanging ang kanyang mga mata na lamang ang gumagalaw. Mga matang dati ay puno ng puot, ngunit ngayon ay bakas ang matinding pagsisisi at takot. Doña Esmeralda, malambot ang boses ni Maya, walang halong galit. Pinuntahan ko si Marcos sa kulungan kanina. Hindi na niya ako kilala. Sabi ng mga doktor, tuluyan nang bumigay ang kanyang isipan dahil sa trauma at sa bigat ng kanyang mga nagawa. Tumingin si Maya sa bintana, kung saan tanaw ang asul na langit. Hindi ako narito para kutsain kayo. Narito ako para sabihing pinapatawad ko na kayo. Hindi dahil sa karapat-dapat kayo, kundi dahil ayokong lumaki ang anak ko na may dalang bigat ng galit mula sa inyong nakaraan. Isang butil ng luha ang dahan-dahang gumulong mula sa mga mata ng matanda. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Doña Esmeralda ang bigat ng kanyang hiya, ang kahihiyang hindi kayang bayaran ng kahit anong brilyante. Ang babaeng itinuring niyang basura, ang siya palang may pinakamalinis na puso na magliligtas sa kanyang kaluluwa mula sa kadiliman. Matapos ang pagbisita, lumabas si Maya ng ospital at nagtungo sa dalampasigan kung saan naghihintay si Gabriel. Ang balikat ng abogado
ay may benda pa rin. Ngunit ang kanyang mukha ay maaliwalas na. Sa tabi nila, si Dangal ay masayang naglalaro sa buhangin kasama si Nanay Saling. "Ano ang plano mo ngayon, Maya?" tanong ni Gabriel habang pinagmamasdan ang papalubog na araw. Ang kumpanya ay nasa maayos na kamay na. Ang hustisya ay nakamit na natin. Huminga ng malalim si Maya, dinaramdam ang alat ng hangin sa kanyang balat. "Gusto kong bumalik sa simula, Gabriel. Gusto kong itayo ang isang foundation para sa mga inang nakaranas ng pang-aabuso gamit ang yaman na iniwan ni tatay. Gusto kong maging inspirasyon si Dangal na ang bawat sugat ay kayang hilumin ng pag-ibig." Humarap si Gabriel sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyong matagal na niyang itinatago. "Maya, marami na tayong pinagdaanan. Mula sa putikan hanggang sa ituktok ng tagumpay. At sa bawat hakbang, napatunayan ko na hindi ko kayang makita ang bukas kung wala ka sa tabi ko." Dahan-dahang hinawakan ni Gabriel ang kamay ni Maya. "Maari ko bang hingin ang pagkakataong maging tunay na ama ni Dangal? At maging katuwang mo sa bawat umaga na darating?" Napatigil si Maya. Ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis. Isang pakiramdam na akala niya ay namatay na kasabay ng kanyang mga luha noon. Tiningnan niya si Dangal na tumatakbo patungo sa kanila. Bit-bit ang isang maliit na kabibe. Mula sa matinding pighati at takot tungo sa katahimikan, pagpapatawad, at ang muling pagbubukas ng puso sa pag-ibig. Ang paglapit ni Maya kay Doña Esmeralda upang sabihing pinapatawad na niya ito, na nagpapakita na ang tunay na lakas ay nasa pagpapatawad. May nahanap na lumang sulat si Gabriel mula sa tatay ni Maya na nagsasabing may isa pa silang kamag-anak na matagal nang nawawala. Sa gitna ng kanilang usapan, isang boses ng lalaki mula sa likuran ang tumawag sa pangalan ni Maya. Isang boses na pamilyar, ngunit hindi kay Marcus o kay Gabriel. Ang paglingon ni Maya ay magdadala ng huling revelasyon bago ang tuluyang pagtatapos. "Maya." Ang boses na yon ay hindi nagmula sa isang kaaway, kundi mula sa isang lalaking ang muka ay tila inukit mula sa alaala ng kanyang ama. Dahan-dahang lumingon si Maya. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis sa pagitan ng kaba at pag-asa. Sa harap niya ay nakatayo ang isang matandang lalaki. Maayos ang pananamit, ngunit bakas sa kanyang mga mata ang pagod ng maraming taon. Siya si Tito Ben, ang bunsong kapatid ng kanyang ama na matagal nang ipinatapon ng mga Monteverde sa ibang bansa upang hindi makagulo sa kanilang mga plano. "Tito Ben?" Halos pabulong na tanong ni Maya. Ang kanyang mga mata ay nagsisimulang manubig. "Kayo po ba ang misteryosong nagpapadala ng tulong sa amin?" Tumango ang matanda at lumapit upang yakapin ang kanyang pamangkin. Sa gitna ng ihip ng hangin sa dalampasigan, ipinaliwanag ni Tito Ben ang lahat. Siya ang naging mata at tainga ni Mang Tomas sa labas ng bansa, ang katuwang ni Gabriel sa pagbabantay sa bawat galaw ng mga Monteverde. Ang pagbabalik niya ay ang huling piraso ng puzzle na bubuo sa muling pagkabuhay ng pamilya Valderrama. Lumipas ang isang taon. Ang gusali ng Monteverde Tower ay pinalitan na ng pangalang Valderrama Monteverde Plaza bilang pagkilala sa tunay na pundasyon ng kumpanya. Ngunit sa halip na maging isang malamig na kuta ng kapangyarihan, ang bawat palapag nito ay naging simbolo ng pag-asa. Nagtayo si Maya ng isang malaking center para sa mga kababaihan at mga bata, kung saan ang bawat biktima ng pang-aabuso ay binibigyan ng pagkakataong makapagsimulang muli. Sa isang pribadong pasilidad para sa mga may karamdaman sa isip, tahimik na binibisita ni Maya si Marcus buwan-buwan. Wala na ang mapagmataas na Marcus, tanging isang lalaki na lamang na nakaupo sa hardin, madalas na kinakausap ang hangin at humihingi ng tawad sa isang anino na siya lang ang nakakakita. Si Doña Esmeralda naman ay mapayapang pumanaw 6 na buwan. Matapos siyang patawarin ni Maya, ang kanyang huling hininga ay may kasamang ngiti ng kapayapaan na matagal na nawala sa kanya. Isang hapon,
Habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog at nagbibigay ng gininto ang kulay sa paligid, naglalakad si Maya sa malawak na hardin ng kanilang bagong tahanan. Suot niya ang isang simpleng bestidong puti. Ang kanyang muka ay nagniningning sa tunay na kaligayahan. Mama, tingnan niyo po. Nakakuha ako ng malaking bulaklak para sa inyo. Ang boses ni Dangal, na ngayon ay isang masayahing batang paslit, ay umalingaw-ngaw sa paligid. Tumakbo ang bata patungo kay Maya. Bit-bit ang isang pulang rosas. Sinalubong siya ni Maya ng isang mahigpit na yakap. Salamat anak, napakaganda nito. Kasing ganda ng iyong puso. Lumapit si Gabriel mula sa likuran. Bit-bit ang isang maliit na tray ng tsa. Inilapag niya ito sa mesa at dahan-dahang inakbayan si Maya. Sa loob ng 1 taon, ang kanilang samahan ay lumalim mula sa pagiging magkasangga sa batas patungo sa pagiging magkatuwang sa buhay. Ang bawat sugat ni Maya ay hinilom ng pasensya at tahimik na pagmamahal ni Gabriel. Handa ka na ba para sa bukas? Tanong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng tamis at paghanga. Ang unang anibersaryo ng foundation. Maraming tao ang naghihintay na marinig ang kwento mo. Ngumiti si Maya at isinandal ang kanyang ulo sa balikat ni Gabriel. Handa na ako. Hindi na ako natatakot na lumingon sa nakaraan. Dahil ang bawat luha ko noon ay naging perlas na nagbibigay ng liwanag sa buhay ko ngayon. Kinuha ni Maya ang lumang lata ng biskwit na ngayon ay malinis na at nakalagay sa gitna ng kanilang hapag-kainan. Hindi na ito naglalaman ng mga dokumento ng kumpanya. Sa loob nito, nakatabi ang mga unang guhit ni Dangal, ang mga sulat ng pasasalamat mula sa mga taong natulungan niya, at ang isang maliit na singsing na ibinigay sa kanya ni Gabriel noong nakaraang buwan bilang tanda ng kanilang pangako. Ang latang ito, bulong ni Maya habang hinahaplos ang takip nito. Ito ang nagturo sa akin na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa dami ng stocks o laki ng mansyon. Ito ay nasa dangal na pinoprotektahan natin at sa pag-ibig na ibinibigay natin ng walang kapalit. Humarap si Gabriel kay Maya. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng liwanag ng buwan. At ang dangal na yan, Maya, ang siyang magiging pamana natin kay Dangal. Isang pangalan na hinding-hindi na muling mayuyurakan ng kahit sino. Sa ilalim ng tahimik na gabi, sa gitna ng halimuyak ng mga bulaklak at tunog ng banayad na alon, nagtagpo ang kanilang mga labi sa isang matamis at mapayapang halik. Isang halik na sumisimbolo sa pagtatapos ng isang masakit na kabanata at ang pagsisimula ng isang walang hanggang kwento ng pag-ibig at pag-asa. Ang alabok na minsan ay tinapakan at minaliit, ngayon ay naging isang matibay na pundasyon ng isang bagong bukas. Sapagkat sa huli, ang katotohanan at ang dalisay na puso ang palaging nagtatagumpay. Ang bawat simula ay may wakas, at ang bawat wakas ay isang pintuan patungo sa mas maliwanag na bukas. Sa tapat ng isang malawak na bintana, sa kanilang bagong tahanan, nakatitig si Maya sa isang lumang litrato ni Mang Tomas. Ngayon, ang litratong yon ay wala ng basag na salamin. Ito ay nakalagay sa isang magandang frame na ginto. Kasing ningning ng dangal na muli niyang nabawi para sa kanyang ama. Tay, tignan niyo po ang paligid. Bulong ni Maya sa hangin habang pinagmamasdan ang mga bata sa ibaba na masayang naglalaro sa Thomas Valderrama Community Center. Ang yaman na itinago niyo ay hindi lang nagligtas sa akin. Nagligtas din ito ng libu-libong pangarap. Naramdaman ni Maya ang isang mainit na yakap mula sa kanyang likuran. Ipinatong ni Gabriel ang kanyang baba sa balikat ni Maya. Ang kanyang presensya ay tila isang angkla na nagpapanatili sa kanya sa gitna ng katahimikan. Handa na ang lahat sa labas, Maya. Ikaw na lang ang hinihintay para sa formal na pagbubukas ng foundation. Salamat, Gabriel. Ngiti ni Maya habang humaharap sa lalaki. Minsan, hindi ako makapaniwala na ang lahat ng luha ko noon ay may katumbas na ganitong kapayapaan. Sa puntong ito ng kanyang buhay,
Natutunan na ni Maya ang tunay na kahulugan ng pagpapatawad. Pinatawad na niya si Marcus, hindi dahil sa nakalimutan niya ang sakit, kundi dahil ayaw na niyang bigyan ang lalaking iyon ng kapangyarihan na kontrolin ang kanyang emosyon. Ang pagpapatawad ay hindi para sa nagkasala, kundi para sa biktima upang tuluyan itong makalaya. Ang mga Monteverde ay naging bahagi na lamang ng isang madilim na panaginip na nagturo sa kanya kung paano maging matatag. Natagpuan na ni Maya ang tunay na biniin, ang kapayapaang hindi nakadepende sa bank account o sa laki ng bahay, kundi sa katotohanang nakakatulog siya sa gabi na malinis ang kanyang konsensya at puno ng pag-ibig ang kanyang paligid. Tara na. Pag-aya ni Gabriel habang iniaabot ang kanyang kamay. Hinawakan ni Maya ang kamay ni Gabriel ng mahigpit. Habang naglalakad sila palabas, nakita niya si Dangal na tumatakbo patungo sa kanila. Dala ang lumang lata ng biskwit na puno na ngayon ng mga makukulay na drawing at mga paboritong laruan ng bata. Mama, Papa, let's go! Masayang sigaw ng bata. Ang huling aral na iniwan ng kwentong ito sa bawat nakikinig ay simple. Ang tunay na yaman ay hindi nakikita sa kislap ng brilyante o sa taas ng mga gusali. Ang tunay na kayamanan ay nasa dangal na hindi kailanman mabibili, sa tapang na tumayo mula sa pagkakalugmok at sa pag-ibig na handang magsakripisyo nang walang hinihintay na kapalit. Ang alabok ay maaaring tapakan, ngunit kapag hinaluan ng luha, pawis at pananampalataya, ito ay nagiging matibay na pundasyon ng isang buhay na hinding-hindi na muling mayuyurakan. Habang naglalakad ang pamilya Valderrama patungo sa liwanag ng umaga, ang anino ng nakaraan ay tuluyan ng naglaho, pinalitan ng isang makulay at punong-puno ng pag-asang kinabukasan.